Sa pagtingin sa ekspresyon ng mukha ng kabalyero, napagtanto ni Leon na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa kanilang inaasahan. Sinabi ni Elcid na iniugnay ni Damian ng maayos ang lahat ng mga katotohanan. Ang mga vampira ay isang lahi na walang pagkakaiba sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Sinusubukan ng Count na gamitin ang mga ito upang mag-imbak ng enerhiya. Parang black magic desiccation ang ginagamit niya. Ito ay isang pamamaraan na pinakamahusay na gumagana sa mga espiritual na katawan. Ginamit ni Ruben ang mga mahihirap bilang kumpay upang pigain muli ang lahat ng katas ng mga tumigas na vampira at gamitin ang mga ito para sa kanyang sariling mapanlinlang na layunin. Hindi makapaniwala si Leon na posible ito. Ipinaliwanag ni Damian na hindi ito maaaring mangyari sa isang normal na sitwasyon. Sinabi niya na kung ang pag-inom ng maraming dugo ay gumawa ng mga vampira na walang katapusan na makapangyarihan, nasakop na nila ang mundo sa ngayon. Ang pag-inom ng maraming dugo ay isa sa mga bawal na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng sarili ng mga vampira. Ngunit walang pakialam ang konde kung ano ang estado ng vampira. Ang layunin niya ay makuha ang kapangyarihan. Matapos masipsip ang lahat ng kapangyarihan, wala siyang pakialam kung mamatay man ang vampira o hindi. Matapos ang mga salitang ito, itinaas ni Angelica ang kanyang kamay at ipinakita ang numerong 3 gamit ang kanyang mga daliri. Nagkatinginan sina Leon at Karen na nagtataka. Hindi nila naiintindihan ang gustong sabihin ng dalaga. Ipinaliwanag ni Damian na ang sitwasyong ito ay isang antas 3 banta. Kaya naman, hiniling nila ang buong partisipasyon ni Karen at Leon sa kaso. Biglang napagtanto ni Leon na ang sitwasyong ito ay katumbas ng problema sa City Absorber sa Blaine sa mga tuntunin ng 2 antas ng kalamidad. Ang 2 antas ay tumutukoy sa pambansang antas ng mga sakuna at ang una sa mga sitwasyong nagbabanta sa mundo. Ang unang antas ay naobserbahan ng 1 beses lamang, kapag nagkaroon ng pagsalakay ng Demon King. Sinabi ni Damian na kung ang sitwasyon ay umabot sa antas ng 2, kailangan nilang tipunin ang kalahati ng Knights of the Order o magpadala ng kahilingan sa bawat bansa. Malinaw kay Leon na kapag nangyari ang ganito, magugulo ang mundo. Sinabi ng Knight of the Order na dahil ganoon nga, itatanong nila si Count Ruben ngayong gabi. Kung tumanggi siyang tanungin, siya ay lilitisin sa pangalan ng simbahan. Ang isa sa mga mahiwagang tore ng Count ay nakatayo mismo sa tuktok ng bubong ng kanyang kampo ng bilangguan. Sa unang tingin, isa itong ordinaryong kulungan, ngunit sa katunayan, ang lugar na ito ay kung saan lihim na ikinulong ang mga kapwa-vampira ni Angelica. Si Prince Teps at Roman ay lumitaw mula sa kadiliman. Binati nila ang babae at sinabihan sila tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Roman na tungkulin nila ni Tepoche na tulungan siyang makatakas sa mga bilanggo upang higit pang sumali sa pangkat ni Leon. Sinabi ni Tepoche na ang bilangguan ay isang pasilidad na matagal na niyang pinupuntirya, ngunit pinalibutan ng Count ang bilangguan ng isang hadlang na gumagaya sa liwanag ng araw. Pinag-isipan ni Roman na kung masisira ang base ng solidong pader, maaari silang magpatuloy. Habang ang mga lalaki ay nagngangalit, ang babae ay tumalon pasulong sa isang hadlang na maaaring sumirit sa kanya. Si Teps ay natakot habang hinatulan ni Miss Angelica ang sarili sa isang masakit na kamatayan. Huminto si Angelica sa harap mismo ng barrier at itinaas ang kamay na parang spike glove. Nagsimulang mapuno ng kapangyarihan ang banal na kamao. Ang batang babae ay tumama sa pader, na nagpadala ng malaking halaga ng banal na kapangyarihan dito. Ang hadlang ay hindi makayanan ang presyon at nagsimulang bumagsak sa harap ng kanyang mga mata. Hindi maitago ni Prince Teps at Roman ang kanilang pagkagulat. Hindi sila makapaniwala na nalampasan ni Angelica ang hindi malulutas na balakid na ito. Ang lakas ng impact at ang lakas ng kasunod na pagkawasak ay napakalakas kaya niyanig ng lindol ang nakapaligid na lugar ng lungsod. Napatingin si Leon kay Elcid at nagtaka kung talagang nanginginig ang lupa ngayon. Ipinaliwanag ni Damian na si Angelica iyon. Siya ay 2 beses sa kanyang lakas, at marami sa mga nakatatandang kabalyero ay mas mababa sa lakas sa babaeng ito. Nabanggit ni Knight na sapat na si Angelica para ayusin ang isyu sa bilangguan, ngunit ang problemang may kinalaman sa parusa kay Count Ruben, sabay nilang lutasin dahil napakalakas ng magician. Sinabi ni Gustav na 5 sa kanila ay rank B, isa ang rank A, at gayon din ang isang street Iron Castle Knight kasama nila. Hindi ba sapat ang mga kapangyarihang ito? Sumagot si Damian na sa pinakamahusay na paraan ay lalaban sila sa pantay na katayuan, ngunit kung ang alinman sa kanilang koponan ay mawawala sa aksyon, hindi niya magagarantiyahan ang tagumpay. Lumipat ang pangkat patungo sa tirahan ni Ruben. Hinarang sila ng mga gwardya na nagsimulang sumigaw na ang bilang ay hindi dapat bisitahin sa ganitong oras. Humakbang si Damian. Sinabi niya na siya ay nirerango sa ika-38 sa ayos ng simbahan.
Sinabi ng kabalyero na pumunta siya sa lugar na ito upang magtanong tungkol sa kasalanan ng maling pananampalataya. Natigilan ang mga gwardya sa balitang nakatayo sa tabi nila ang isang kabalyero ng Holy Iron Castle. Isang mayordomo ang lumabas mula sa mga anino at inutusan ang mga gwardya na agad na iligpit ang kanilang mga sibat. Humingi ng paumanhin ang matandang lalaki para sa kawalan ng kakayahan at sinabing hiniling ng aking Panginoon na ihatid ang mga panauhin sa kanyang lugar. Natagpuan ni Alcide na kakaiba ang gayong pagtitiwala. Ang bilang ay nag-utos na dalhin sa kanya ang isang simbahan na nag-akusa sa kanya ng maling pananampalataya. Kalokohan yon. Napansin ng mga mersenaryo na ang kapaligiran sa mansyon ay lubhang naiiba sa kung ano ito sa araw. Nanginginig ang lahat sa paligid nila. Magkapareho ang iniisip nina Karen at Leon. Iniisip nila kung ang walang hadlang na paanyaya kay Ruben ay isang bitag. Ang mapang-apeng katahimikan ay binasag ni Gustav. Sinabi niya na kapag nakapasok na siya sa manor, walang makakaalis nang hindi natatapos ang kanyang misyon. Nakilala ng bilang ang tropa sa isang malaking silid na may mga malalawak na bintana na tinatanaw ang lungsod. Ang silid ay naliliwanagan ng liwanag ng kabilugan ng buwan, na madilim sa itaas nila. Humingi ng paumanhin ang bilang para sa hindi naaangkop na pagtanggap. Ngunit dahil si Damian ay magtatanong tungkol sa kasalanan ng maling pananampalataya, malamang na hindi niya ito sasamahan ng tsaa. Napatingin si Damian sa kakaibang likido sa baso ni Ruben. Sinabi ng kabalyero na ang bilang ay hindi dapat mag-quick, dahil walang magbibiro sa kanya. Idinagdag niya na ang bilang ay inakusahan ng pagpigil sa angkan ng Wallachian sa kanyang lugar, pati na rin ang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng dugo ng mga inosenteng residente ng away. Hindi man lang sinubukan ni Andre Ruben na bigyang katwiran ang sarili. Pagsipsip sa kanyang baso, sinabi niyang wala siyang nakitang saysay sa murang komedya na ito. Hindi pa rin sila maniniwala sa kanya. Tinitingnan ng konti si Leon nang may pagtataka, na para bang hinuhulaan kung sino ang nag-organisa ng pagsubok na ito. Nangako ang kanyang tingin ng isang malupit na paghihiganti. Ngunit hindi napigilan ni Leon ang nagbabantang tingin. Bilang isang bayani sa hinaharap, dapat siyang sanay na may mga kaaway na humihinga sa kanyang likod. Umisis si Ruben, sinabing naglaro siya ng maayos. Mayroong ilang mga magigiting na lalaki na maaaring makalusot sa mga vampira at basagin ang kanyang harang. Ang konti ay tumawa ng baliw at bamulong na siya ay gumagawa ng isang pangako sa lahat ng tao sa silid na ito na ang bawat isa sa kanila ay mamamatay sa matinding paghihirap. Nang marinig ang konti na nagsasalita, si Gustav ay tumawa ng mayabang, na sinabi na si Ruben ay gumawa ng isang napakahindi tamang biro. Tinitigan ng konti ang commander, na nagsabing ang kanyang mga salita ay hindi itinanggi, ngunit pinatunayan lamang ang kanyang pagkakasangkot sa maling pananampalataya. Ang kabalyero ay may lahat ng dahilan upang hatulan siya. Sa pagtingin sa kung gaano kahusay na pinamunuan ni Gustav ang verbal confrontation, nagpasya si Leon na halos imposibleng manalo ng verbal skirmish sa mga mersenaryo. Tinanong ni Ruben kung gusto ng commander na mamatay sa lugar. Tumawa si Gustav na naalala na ang bilang ay nagbanta ng isang masakit na pagkamatay noon. Hindi sanay na makipagtalo kay Andre Ruben. Kaya hindi niya alam kung paano kumilos kapag siya ay napakadaling napatay sa isang verbal battle. Nagsimulang bunutin ng konti ang kristal na nakasabit sa kanyang leeg, na nagsasabing dahil sa bulok na wika ng commander, nawalan sila ng pagkakataong mabuhay. Pinaandar ng salamangkero ang kapangyarihan ng kristal at nagsimula itong mapuno ng malakas na enerhiya. Namula ang mga mata ng lalaki at naging parang vampira. Sinimulan ni Ruben ang walang habas na pagbaril ng parang kidlat sa kanyang mga kaaway. Naririnig niya ang lahat na sumisigaw upang magkalat sa buong gilid. Nagpasya si Leon na ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa. Kaya't binunot niya ang kanyang espada at naghintay hanggang ang kaaway ay nasa komportableng posisyon para umatake. Hindi nakahawig ni Ruben ang kanyang sarili. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng kakayahang lumipad, ang lalaki ay mukhang baliw sa kapangyarihan. Nahulaan ng mga lalaki na ang hindi kapani-pani walang mahiwagang kapangyarihan ay pinalakas ng mga seal na nilikha ng bilang kanina. Matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ni Karen na sa rate na ito ang matandang ito ay nagrerango ng hindi bababa sa ikapito. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Nahulaan ni Damian na winasak ni Ruben ang kristal kaya na-activate ang magic ng barrier na nakapalibot sa gusali. Ang bilang ay natuwa, na nagsasabi na ang tropa ay dumating laban sa kanya, na walang nalalaman sa kapangyarihan na kanyang hawak. Ang kanilang kamangmangan ang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Nagsimulang umikot ang mahika sa kamay ni Ruben hanggang sa nabuo ang isang madugong globo. Tinutukan niya ito at nagpaputok. Pinili niya si Gustav bilang kanyang unang target.
Ito ay dahil ang commander ay naglakas loob na makipag-away sa kanya. Ang mahiwagang kapangyarihan ay tumama sa lalaki at tumama sa kanya mula sa paningin. Walang magawa ang mga lalaki para tulungan ang commander. Talagang nabigla lang ang lahat ng nakakita sa kapangyarihan ni Andre Ruben. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas at walang awa siya. Napabalikwas si Gustav sa dingding, na pumutok sa lakas ng suntok. Nang itigil ng konti ang kanyang pag-atake, lahat ay napatitig sa dagwang lalaki na sumisigaw sa sakit. Ang tanging naitatanong lang ni Damien ay kung paano nagagamit ni Ruben ang mahika ng walang spells. Pinahintulutan ng kabalyero na ang salamangkero ay nakikibahagi sa sakripisyo. Ang halimaw ay hindi nasisiyahan sa dugo ng mga mahihirap. Ginamit din niya ang kanilang mga kaluluwa. Walang nakitang masama si Andre Ruben. Sa kanyang mga mata, ang mga tao ay mga gastusin lamang na material na ginamit niya upang mapahusay ang kanyang mahika. Sa oras na ito, nakalapit si Leon kay Gustav. Duguan ang lalaki at hingal na hingal. Walang salita ang batang lalaki para ilarawan ang kanyang pagkamuhi sa salamangkero na ito. Napagdesisyonan niyang gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang paghihirap ng kaibigan. Palapit ng palapit si Ruben sa grupo, pinakislap ang kanyang magic rings. Sinabi niya na gusto niyang ilibing silang lahat sa simula pa lang. Sinabi niya na ang lahat ng naruroon ay makikita na ngayon ang tunay na kapangyarihan na pinagtagpi mula sa lakas na ibinubo at mga sakripisyong ginawa. Kinagat ni Leon ang kanyang mga ngipin habang nakikinig sa talumpati tungkol sa paggawa ng mga pag-unlad na aabuti ng ilang dekada sa kaunting buhay. Nag-iisip na si Damien ng plano ng kaparusahan ng mabalitaan niyang ang pagpapabeyo sa lahat ng uri ng rabble na masira ay maaaring humantong sa buhay na walang hanggan. Kasunod ng protocol para sa aksyon, tinanong ng kabalyero kung gusto ni Count Ruben na umamin ngayon. Tumawa si Ruben, nagtatanong kung talagang iniisip nila na mahuhulog siya sa mga kalokohang sermon at iyuko ang kanyang ulo sa kanila. Napagpasyahan ni Leon na ang mga tulad ng bilang na ito ay hindi nangangailangan ng pagtubos, kaya siya ay sumulong at nagpasya na gawin ang hustisya sa kanyang sarili. Nang makita ang ningning ng banal na sandata, napaatras si Conde Ruben na parabang nataman sa mukha. Tinitigan ni Damien, pagkatapos ay sa bata, pagkatapos ay sa espada, at napagtanto na ang nakapipigil na hangin na nakasabit sa silid ay sumangga sa isang iglap. Ito ba ang pinag-uusapan ng obispo? Napagtanto ng kabalyero na maaari nilang simulan kung ano ang kanilang pinanggalingan. Nagsimula siyang magsabi ng mga sagradong panalangin, na humihiling sa liwanag ng Diyosa. Isang mainit na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Biglang napuno ang silid ng isang sagradong liwanag na kayang puksain ang anumang kapangyarihan ng demonyo. Isang bola ng liwanag ang bumasag sa selyo na sumusuporta sa proteksyon na harang ng manor. Ito ang liwanag na ipinadala ng Diyosa. Ang lobo ay sumabog sa itaas mismo ng bubong ng mansyon at nagliwanag sa buong patio ng ari-arian. Naramdaman ni Conde Ruben na humihina ang kanyang lakas. Napagtanto niya na ang bagay na nagpanatiling matatag sa kanya ay nawasak. Literal na nararamdaman niya na ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan ay lumiliit, na pumipigil sa kanya mula sa pagkuha ng kapangyarihan. Ang inis na salamangkero ay hinimok na huwag hamarang sa kanyang daraanan, dahil ang kapangyarihan na natanggap niya ay sapat na upang lipulin ang buong pangkat na parang mga insekto. Ang mga mersenaryo ay sumulong, na nagpapakita ng malaking kalasag. Sinikap nilang iligtas ang kanilang mga kasama mula sa mapangwasak na agos ng kapangyarihan. Isang malaking agos ng apoy ang lumamon kina Hansen at Leonic, na nagtago mula sa paningin sa nakakapasong espasyo. Nang maputol ang pag-atake, lumundag si Leon upang tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Nang lumapit ang bata sa kanila, nakita niyang parang nasunog ang buhay ng mga lalaki. Nakatayo sila roon na nakabuka ang kanilang mga bibig, hindi nakakakuha ng hangin. Nakangiting sinabi ni Ruben na hindi sila makakatakas sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang kalasag na parang daga. Bago natapos ng konde ang kanyang mapagmataas na pananalita, isang palaso ang lumipad diretso sa kanyang mata. Hindi na nagtagal pa ang lalaki na tumili sa gulat. Ang palasong ito ay kay Hamel, na nasa tabi ng kanyang kaibigan at handang lumaban para sa kanila hanggang sa huli. Kung titingnan ang paraan na handang ipaglaban ng mga mersenaryo ang isa't isa anuman ang mangyari, maitatanong lang ni Leon kung okay lang silang lahat. Umiti ang mga sugatan ngunit hindi masisira at sinabing maayos na ang kanilang pakiramdam. Napagtanto ni Leon na hindi sila, ngunit hilig niyang paniwalaan ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa bigong pag-atake sa dalawang mersenaryo, nagsimulang kumislap at umusok ang isa sa mga singsing ng Count, ang may pulang batong hiyas. Nawasak ito. Galit na galit si Ruben. Nasayang niya ang isa sa kanyang mga singsing ng kapangyarihan dahil sa ilang karaniwang mersenaryo.
Nagulat si Hamel na buhay pa ang konde dahil tama sa mata niya ang kanyang mithril arrow. Imposibleng iwasan ang arrow ng chasing type. Napagtanto ni Damien kung ano ang mga singsing sa kamay ng Count. Ang mga ito ay mga artifact na nag-aalis ng anumang pinsala, ngunit isang beses lamang. Ang palaso ay naging sanhi ng pagkabasag ng isa sa mga singsing. Halatang asar talaga si Conde Ruben. Lumapot ang enerhiya sa paligid niya at kumaluskos ang hangin sa tensyon. Nagsimulang magkunwari si Ruben at sa lalong madaling panahon ang espasyo sa paligid niya ay walang iba kundi mga mahiwagang selyo. Sumigaw siya na walang makakaligtas ngayon. Ang mga seal na ito ay tila katulad ng mga portal, kung saan nagsimulang lumitaw ang ilang malagim na itim na anino na may maraming nagninangas na mga mata. Sinabi ni Ruben na kahit sa kamatayan, hindi makakatagpo ng kapayapaan ang kanyang mga kaaway. Magiging alipin niya sila. Napagtanto ni Leon at Damien na sila ay nakikipag-ugnayan sa isang bagay na tila mga demonyong nilalang. Ipinatawag ni Andre Ruben ang mga halimaw na kumakain ng kaluluwa na ito at kinokontrol sila ng black magic. Nang sa wakas ay napagtanto ni Damien kung anong uri ng mga halimaw ang nasa harapan nila, sumigaw siya na ang rank 5 mages lang ang makakagawa nun. Ipinatawag mismo ng konde ang mga alipin na undead. Sinubukan ni Hamel na salakayin ang paparating na mga halimaw gamit ang kanyang mga pana ng mithril, ngunit walang kapangyarihan ang kanyang sandata. Parehong sinubukan ni Leonix na umatake, ngunit nang putulin niya ang anino na halimaw na ito ay muling bumangon at lumipat. Ang mga sandata ay walang kapangyarihan laban sa mga undead. Nahawakan ng isa sa mga halimaw ang balabal ni Leon. Ang tela ay nagsimulang umusok at umuusok sa ilalim ng kamay ng undead. Bumalik si Leon sa nakaraan, ngunit may umuusok na butas sa kanyang balabal bilang paalala kung ano ang mangyayari sa kanyang hubad na balat kung hahayaan mong magsara ang halimaw na iyon. Napapalibutan ang squad. Ang mga inalipin na undead, na kinokontrol ng Count, ay dumarating sa kanila mula sa lahat ng panig. Sa sandaling ito, sa halip na praktikal na payo, pinili ni Elsid na sabihin na ang espiritual na katawan ay mahirap sirain gamit ang aura ng mga sandata. Tinanong ni Leon kung maaari niyang ulitin ang trick na ginamit niya sa Phantom Armor fight. Sinabi ni Elsid na sa kasalukuyang sitwasyon ay dapat niyang gamitin ang kanyang trump card, ang banal na espada, dahil hindi alam kung ano ang iba pang mga artifact na itinago ng Count. Ito ay kinakailangan upang kumilos ng matalino at hindi ibunyag ang lahat ng kanyang mga card. Naakit ang atensyon ni Leon sa ilang paggalaw. Kitang-kita niya sa gilid ng kanyang mata na may seselakay na sa mga anino na halimaw. Naramdaman niya ang isang aura na sandata na pumutol sa mga undead. Napangisi ito at namilipit. Napansin ng bata ang isang napakapamilyar na punyal. Ito ay gawa ng kanyang pinakamalakas na kakampi, si Karen. Umikot-ikot ang dalaga sa malaking bulwagan at nilaslas ang mga kalaban. Ang mga inaliping undead ay nasa isang kakilakilabot na estado. Ang ilan sa kanila ay lahat ay tinadtad, mga paay nakasabit sa kanilang mga ugat. Isang segundo ang nakalipas ay walang buhay na lugar sa kanila, ngunit ngayon ang lahat ay pinagsama na at ang pagbabagong buhay ay naibalik ang katawan ng halimaw. Nag-squat si Karen at nagkwento kung paano niya nalaman na hindi gagana ang plano niya. Hindi niya gustong makipag-away sa mga pangit na nilalang. Nagpasya si Karen na oras na para sa wakas ay ipakita ang kanyang mga kakayahan, dahil ang bayani ay nasa panganib. Ipinatawag ng batang babae ang kanyang anino na aura at nagsimulang umabot ang mahahabang braso mula sa lupa, handang sunggaban ang aliping undead. Nagsimulang ay trintes ng mga anino ni Karen ang mga multo na katawan ng mga halimaw at hawakan sila na parang nasa isang bisyo. Ang mga mersenaryo ay bumulong-bulong ng sumang-ayon nang makita nila na ang kanilang mga kaaway ay ganap na hindi kumikilos. Sinang-ayunan din ni Elsid ang paglapit ng dalaga. Nagustuhan niya na nagpasya itong gamitin ang pamamaraan ng anino na nagbigkis sa mga espiritual na katawan ng undead. Humakbang si Damien at sinabing turn na niya na umarte. Ang kabalyero ay nagsimulang bigkasan ang mga sinaunang sagradong panalangin. Pagkatapos, nang wala sa oras, isang banal na liwanag ang lumitaw at bumaba ng direkta sa mga mersenaryong nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat sandata ng mga lalaki ay may dala na ngayong liwanag na iyon. Ipinaliwanag ni Damien na pansamantala, ang lahat ng kanilang mga sandata ay binigyan ng katangian ng kabanalan. Pinagmasdan ni Leon ang kanyang banal na espada na kumikinang na may karagdagang banal na kapangyarihan. Na-curious ang bata kung may nagbago sa mga katangian ng armas. Umiti si Elsid at sinabing ito ay para sa pinakamahusay, dahil mas madaling itago ang katotohanan ng espada na hawak niya sa iba.
Ang mga sandata na nagdadala ng sagradong kapangyarihan ay talagang mas epektibo laban sa mga sangkawan ng malabong undead. Si Gustavus ang unang sumubok ng kanyang espada na binasbasan ng Diyosa at sinabihan ang mga mersenaryo na huminto sa pagtayo at pumasok sa labanan. Tuwang-tuwa si Leon nang makitang nasa mabuting kalooban ang commander. Ibig sabihin ay hindi nakamamatay ang sugat. Sinimulang kulitin ng mga mersenaryo si Gustav, na sinasabing akala nila ay patay na siya. Pinuri ng commander ang kanyang katawan araw-araw at kalaunan ay huminto pagkatapos ng isang tama. Umisilang ang lalaki sa panunukso ng mga kasama. Natutuwa siyang buhay silang lahat sa ngayon. Iminungkahi ng commander na itali muna ang mga hindi maaaring salakayin, pagkatapos ay i-distract ang bilang at agad na umatake na may kabaligtaran na katangian. Sumigaw si Gustav na oras na para ipakita sa lahat kung ano ang halaga ng mga mersenaryo ng Steel Claws. Nagsimula ang totoong patayan. Ginamit ng lahat ng naruroon ang kanilang kakayahan sa abot ng kanilang makakaya, at ang mga sandata na binasbasan ng sagradong liwanag ay nakatulong sa pag-neutralize sa mga kalaban. Habang sinusubukang kontrolin ni Count Ruben ang mga naka-neutralize na undead na katawan, hindi niya napansin na palihim na papasok si Karen sa likuran niya. Sinubukan ng batang babae na hampasin ang salamangkero gamit ang kanyang punyal, ngunit itinulak ng lalaki ang kanyang braso at tumama ang sandata ni Karen sa protective seal. Napagpasyahan ni Karen na kung hindi siya matagumpay na maka-atake, maaari niyang abalahin si Ruben, na maglalaro sa mga kamay ng kanyang pangkat. Ang diskarteng ito ay nagpagalit sa salamangkero dahil sa babaeng ito na hindi siya makapag-focus sa labanan at matagumpay na makontrol ang mga halimaw na hindi sa mundo. Isang palaso ang lumipad muli sa bilang kung saan halos wala na siyang oras para ipagtanggol ang sarili. Sumigaw siya na hindi kayang durugon siya ng gayong mahinang pag-atake. Habang lumilingon si Ruben, napagtanto niyang nawasak na ang lahat ng undead at ngayon ay papunta na sa kanya ang mga miyembro ng squad. Namumula ang mga mata ni Earl sa puot. Napagtanto ng lalaki na pinilit siya ng mga hamak na nilalang na ito na itapon ang huling baraha. Ang lahat ay maingat na naghihintay upang makita kung ano ang gagawin ng bilang, ngunit pinitik niya ang kanyang mga daliri ng mapanghamon. Nang maisip na ng mga miyembro ng squad na walang mangyayari, biglang dumaloy sa kanila ang mga agos ng dugo na ipinatawag ni Ruben. Napakaraming dugo ang bumuhos sa bawat sulok ng mansyon. Sa mga anino, ang gusali ay nagmistulang cartoonish, nakakakilabot na fountain. Naisip ni Leon na hindi ito magtatapos sa isang agos ng dugo lamang at mas malala pa ang mangyayari, ngunit wala pa ring nangyari, at iyon ang nagpatense. Parang binabasa ang iniisip ng binata, sinabi ng konde na maghintay ng ilang sandali at may mga bagong bisitang magpapakita rito. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang mabibigat na yabag at ang pag-ugong ng baluti. Ibinalita ni Ruben na ang kanyang tapat na mga lingkod ay dumating sa tamang oras. Natatakot na napagtanto ni Leon na nakita na niya ang ilan sa mga tao sa kitakot-takot na hukbong ito noon, ngunit iba na ang hitsura nila noon. Sa mga tinatawag na katulong, nakilala ng bata ang Senior Knight Brand, na naghatid sa kanila sa Count Ruben sa unang araw. Ang salamangkero na ito ay hindi nagligtas kahit sa kanyang sariling mga gwardya. Napagtanto ni Leon na ang lalaking ito ay napuno ng itim na mahika na walang kapatawaran para sa kanya. Ang mundong ito ay magiging mas mabuti at mas ligtas na lugar kung wala siya. May kakilakilabot na nangyari sa mga gwardya na ito. Nang tawagin ng salamangkero ang mga agos ng dugo, dumaloy sila sa mga lalaki at ginawa silang mga kahindek-hindek na nilalang. Ang pinakamatandang kabalyero na si Brand ay naligtas sa kapalarang ito. Palibhasa'y matino ang pag-iisip, siya at ang iba pang mga gwardya ay tumakbo upang tingnan kung ano ang nangyari sa mga nasugatan. Noong una, ang mga lalaki, na nagulat sa mahika ni Ruben, ay gumapang sa kanilang mga tuhod at gumawa ng kakaiba, hindi maintindihan na mga tunog tulad ng mga ungol ng hayop. Habang papalapit si Brand, tumayo ang kanyang mga nasasakupan at nakita niya ang mga naglilikot na mukha. Nakangiti sila at umuungol na parang mga mababangas na hayop. Hindi maintindihan ng panganay na kabalyero ang nangyayari. Narinig na niya ang lahat ng pabula tungkol sa mga vampira at halimaw, ngunit hindi niya akalaing totoo ang mga iyon. Nang ang lalaki ay gustong pumunta para sa reinforcements, ang mga bantay na sinakta ng mahika ay nagsimulang bumubula ng mga daloy ng kapangyarihan tulad ng mga nagpabago sa kanila. Ang magic na ito ay direktang nakatutok kay Brand, at wala siyang pagkakataong maiwasan ang parehong kapalaran ng kanyang mga nasasakupan. Ipinaliwanag ni Damien kay Leon na ang mga taong ito ay binago ng black magic, na pansamantalang nagiging halimaw ang isang buhay na tao. Ito ay tinatawag na pagkabaliw. Ang gayong mga halimaw ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na magpapakawala ng lahat ng nakatagong lakas.
Ang konde ay umabot ng husto upang iligtas maging ang mga taong nagpoprotekta sa kanya. Makatarungang inakusahan na ni Damien si Conde Ruben na gumamit ng ipinagbabawal na pangkukulam sa harap mismo ng isang kinatawan ng banal na simbahan. Sinabi lamang ni Ruben na hindi niya naiintindihan kung bakit ang simbahan sa pagpapasya nito sa isang lugar ay nagbubuklod at sa isang lugar ay nagpapalaya mula sa mga paraan ng mga wizard. Sinabi ng kabalyero na may banta sa kanyang boses na ito ay isang nagkakaisang desisyon ng buong kontinente na gawing ipinagbabawal ang pangkukulam, at kaya mayroong lahat ng dahilan para dito. Galit na sigaw ni Ruben na kahit kailan ay hindi nagbigay ng pahintulot ang mga media sa ganitong kalokohan, ibig sabihin ay hindi lehitimo ang desisyon. Sinabi ng salamangkero na ang simbahan ay may takot lamang na mamuno sila sa kanilang kapangyarihan at potensyal sa black magic. Sinabi ni Ruben na mamamatay silang lahat ngayon, at iyon ang naging hudyat para agad na umatake ang kanyang mga engkantadong gwardya. Itinigil ni Gustav ang unang alon ng pag-atake sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang mabigat na espada na ay nalalayan ng sagradong kapangyarihan. Mahirap sabihin na siya ay walang malay kamakailan. Halos hindi mapigilan ng commander ang pagsalakay ng mga nilalang na ito. Napakalakas nila, kaya nagtaka ang lalaki kung ano nga ba ang kanilang pinagkakaabalahan. Sigaw ni Damien na mag-ingat sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga nahuli ng kabaliwan ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit at nagpapakita ng lakas na lampas sa kanilang natural na mga limitasyon. Ang mga gwardya na ito ay nasa isang estado ng pagpapalaya ng puwersa ng buhay. Kung hindi mortal na sugat, hindi sila mapapatay at lalo lang tataas ang aura ng kalaban. Napagtanto ni Gustav na iisa lang ang solusyon sa problemang ito, labanan hanggang kamatayan. Ang iba pang mga mersenaryo ay nagsimulang talunin ang mga pag-atake ng mga halimaw na umaatake sa kanila. Napagtanto ng bawat isa sa kanila na maaaring ito na ang huling labanan. Walang exception si Hansen, ngunit biglang bumigay ang kanyang mga paa at nawalan siya ng balanse sa kalagitnaan ng laban. Sinamantala ng isa sa mga naguguluhan na gwardya ang sandaling ito at inatake ang mersenaryo. Ang sibat ng gwardya ay tumama sa balikat ni Hansen. Napakalakas ng suntok na naglabas-masok ang sandata sa kanyang likuran. Nang makita ang kanyang kaibigan na tinamaan ng sandata ng kanyang kalaban, nag-ambala si Leonic sa kanyang sariling labanan at binayaran ito. Kontrolado ng itim na mahika, hinampers ng tagapag-alaga ang kanyang kamaunang napakalakas kaya napaatras si Leonic ng ilang metro at nabasa ang sahig ng kanyang dugo. Napagtanto ni Leon na oras na para magsimulang maging mas seryoso at gumamit ng mga maniobra na makakatulong sa pagharap sa mga madilim na puwersang ito. Nagsimula siyang tumingin sa paligid upang makita kung gaano nasaktan ang kanyang mga kasama. Napansin ng bata na ang kabalyero ay gumagamit ng magic power at nakikipaglaban sa mga kalaban. Nagbilang na si Karen kaya lumalaban siya sa limitasyon ng kanyang lakas. Kahit subukan niyang tulungan siya, hindi siya magtatagumpay. Natigil siya sa pakikipaglaban sa nakatatandang Nightbrand. Nag-cruise sila ng espada at ni hindi makagalaw ang lalaki, tumabi pa. Ngunit narinig ni Leon ang boses ni Elcid na nagsasabing kailangan niyang kumalma ngayon. Ito ay kakaibang payo sa sitwasyong ito. Inirerekomenda ng mentor na tingnang mabuti ang mga galaw ng kanyang mga kaaway. Binigyang diin niya na kahit na mawalan ng kakayahang mag-isip ng maayos ang mga mandirigma, hindi mapupunta saan man ang kanilang talino at malaking karanasan. Iminungkahi ng espiritu na maaaring mas kapaki-pakinabang na harapin ang parehong mga kalaban sa parehong oras. Inakala ni Leon na nagwawala ang kanyang guro, ngunit hiniling ni Elcid sa bata na alalahanin ang labanan sa kagubatan kung saan sila nakalaban ng mga duwende at iba pang nilalang. Kung ang kalaban ay nawala sa kanyang isip at gumagamit ng mga honed skills na kumikilos ng wala sa ugali, magiging madaling makahanap ng puwang sa depensa sa tulong ng Providence at Aura Techniques. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa isa, ito ay mapanganib na gamitin ang pamamaraan na ito, ngunit kung ikaw ay nakikitungo sa dalawa ng sabay-sabay, maaari mong samantalahin ang kanilang pagka-stun at gumawa ng isang matagumpay na pag-atake. Nang sa wakas ay napagtanto ni Leon ang ibig sabihin ni Elcid, binigyan niya ng isang nakakalokong ngiti ang kanyang mentor. Mabilis na tumalbog si Leon sa kasalukuyang kalaban at tumakbo sa kabilang direksyon para isagawa ang planong iminungkahi ni Elcid. Tumakbo siya papunta sa kinatatayuan ni Damien at sabay na pinatumba ang dalawang guard. Nagulat si Damien at Hansen sa lalaki. Hindi nakakagulat na hindi nila napagtanto kung ano ang ginagawa niya. Sigaw ni Leon sa mga gwardya na nakahandusay sa sahig para bumangon at simulan ang pakikipaglaban sa kanya. Parang sumusunod sa utos niya, sumugod ang mga nakukulam na gwardya sa pag-atake. Iyon talaga ang gusto ng bata. Ginamit ni Leon ang teknik na binanggit ni Elcid sa sandaling makalapit ang kanyang mga kaaway para pahintulutan siyang gumawa ng strike sa tamang anggulo.
Nang lumingon ang bata sa paligid upang makita ang resulta ng isinagawang plano, nakita niyang natalo ang mga gwardya. Nangangahulugan iyon na tama ang payo ni Elcid. Hindi pa man siya natuwa ay narinig niyang sumigaw si Damien na nagbabala sa kanya na may panibagong panganib sa kanyang likuran. Sa paglingon, nakita ni Leon ang senior knight na si Brand, na ang labanan ay iniwan niya upang salakayin ang dalawang gwardya ng sabay-sabay. Hinawakan ng kabalyero ang bata sa kanyang balabal at itinaas upang hindi umabot sa sahig ang mga paa ni Leon. Sa kabilang kamay niya ay mahigpit niyang hinawakan ang pulso ng bata upang hindi ito matamaan ng espada. Nanginginig ang mga mata ni Brand at napuno rin ng mapula-pulang liwanag ang espasyo sa tabi niya. Napagtanto ni Leon na ang parehong bagay na nangyari sa nakatatandang kabalyero mismo ay maaaring mangyari sa kanya ngayon. Ang silid ay napuno ng pulang dugong apoy na direktang nakatutok kay Leon. Nawala sa paningin ang lalaki at umalangaw sa kwarto ang gulat na sigaw ni Damien. Nang makita ni Conde Ruben na ang pangunahing nagpasimuno ng kampanyang ito ay nilamon ng mahiwagang apoy, masaya siyang ngumisi, iniisip na siya ang nanalo. Noong una, hindi makagalaw si Leon. Pinigilan siya ng madilim na kapangyarihan, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang ningning ng banal na espada at napagtanto na kailangan niyang kumilos. Ang banal na kapangyarihan ni Damien, na inilagay niya sa sandata, ay na-neutralize ang black magic. Kung wala ito, ang bata ay nasunog hanggang sa mamatay sa ngayon. Si Brand ay hindi maswerte kaysa sa batang lalaki. Ginamit siya ni Conde Ruben para patayin si Leon, ngunit dahil sa pag-atake, ang kabalyero mismo ay kinailangang mamatay. Walang sapat na galit si Ruben. Naiinis siya sa lalaking ito na immune sa self-destruct attacks at itong adventurous na babae na nagpagamit sa kanya ng artifact. Nang umatras si Leon mula sa pag-atake, hinanap ng kanyang tingin si Karen. Sa malamlam na liwanag ng buwan, nakita niyang hindi makagalaw ang dalagang hawak ng konde. Nakatali si Karen sa kakaibang paraan. Puno siya ng dugo at hindi siya gumagalaw. Ang batang lalaki ay nagmamadaling salakayin ang konde ng walang pagdadalawang isip. Ayaw niyang mawala si Karen, na hindi lang kakampi kundi kaibigan din. Itinaas ng konde ang kanyang kamay at inutusan siyang tumayo. Halatang iniipon niya ang kanyang lakas para gamitin ang kanyang magic power. Biglang humigpit ang pagkakatali sa paligid ni Karen at napaungol siya ng mahina. Para siyang hawak ng isang buhay na organismo. Sinabi ng konde na sa kasalukuyang sitwasyon ay mayroon siyang mungkahi. Kung sinabi ni Leon na oo, hindi niya gagawing daliri si Karen. Kumunot ang noo ni Leon kay Ruben at sinabing akala niya ay nawalan na siya ng pagkakataong magbigay ng anumang mungkahi. Ang konde ay tumawa ng masama at sinabing nagustuhan niya ang katotohanan na ang batang lalaki ay may malaking tindahan ng katigasan ng ulo. Tiningnan niya si Leon mula ulo hanggang paa at sinabing sa murang edad niya ay napaka-experience na niya. Mas may dignidad din siya kaysa sa mga mersenaryo. Ang konde ay nagmumungkahi na ang bata ay pumanig sa kanya at patayin ang mga mersenaryong ito kasama ang aso ng simbahan. Pagkatapos ay ginagarantiyahan niya na patuloy na mamumuhay ng payapa si Karen. Kung tumanggi siya, nagbanta siyang tatapusin kaagad ang dalaga. Sinabi ni Ruben na inaasahan niya kaagad ang sagot. Sa pagtingin sa bata, sinabi ni Elcid na naisip niyang tatanggi siya kaagad. Sinenyasan niya si Leon na huwag magpanggap na parang hindi makapagdesisyon kung ano ang sasabihin. Sinabi ng espiritu na lahat ng iniisip ng bata ay nakasulat sa buong mukha niya. Hindi niya maling tanggapin ang alok at pagkatapos ay kunin ang bilang kasama si Merrick. Sinabi ng mentor na ang kanyang kahusayan sa kasanayan ay hindi pa sapat na hinasa, kaya't ang kanyang mga intensyon ay ihahayag bilang paghahanda sa pag-activate ng pamamaraan. Gayun din, hindi inisip ni Elcid na madaling bibili ng Count ang kasinungalingan. Siya ay isang mataas na ranggo na Dark Mage, na ang ibig sabihin ay gugustuhin niyang suportahan ang salita ni Leon sa isang uri ng panunumpa. Napalunok si Leon na nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin noon. Kung tutuusin, nasa panganib si Karen at wala silang oras. Kaya isang plano lang ang pumasok sa isip ko. Nang makita ang lalaking nakikipag-usap sa hangin sa tabi niya, nagulat si Ruben. Nakuha niya ang impresyon na ang adventurer na ito ay may split personality. Sinabi ni Elcid sa bata na huminahon. Hindi maintindihan ni Leon kung paano niya gagawin iyon dahil nasa desperado silang sitwasyon. Napangiti ang espiritu at sinabing may nakalimutan ang bata. Ang mga salita ay nagpaisip sa bata. Bago napagtanto ni Leon ang ibig sabihin ng espiritu, yumanig ang silid, nag-vibrate ang kisame, at nahulog ang maliliit na bato mula rito. Nagkaroon ng pagsabog. Napuno ng nakakasilaw na liwanag ang bulwagan ng mansyon. Tila hindi nakayanan ng gusali ang lakas. Sa isang malaking butas sa kisame, nakita ni Damien ang isang batang babae na mabilis na papalapit sa kanila.
Sa mga komento ni Elcid tungkol sa pagiging napapanahon niya, tumabi kay Leon si Angelica. Tuwang-tuwa ang batang lalaki nang makita ang dalaga. Ang kanyang pagdating ay nangangahulugan na sila ni Teps ay matagumpay na nakumpleto ang misyon at pinamamahala ang palayain ang mga vampira mula sa piitan. Nakipag-cruise ang tingin ng dalaga kay Damien, at sinabi ng huli na natutuwa siyang sumama sa kanila. Agad na inatake si Angelica ng Enchanted Guards. Tumayo ang babae at mahinahong tinasa ang sitwasyong kinalalagyan niya. Ipinatawag niya ang kanyang kapangyarihan at isinaaktibo ang sagradong kamao. Nang maramdaman niya ang kapangyarihang ito, umatras ang mga kaaway at hindi nagmamadaling salakayin siya. Sa pagtingin sa dalaga, napagtanto ni Ruben na siya ay may malubhang kapangyarihan at magiging problema para sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino siya. Sinalubong ni Angelica ang tingin ng konde at pinasadahan ng hinlalaki nito ang kanyang lalamunan, pahiwatig na tapos na ang lalaki. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao at hinampas ang pinakamalapit na mga kalaban. Saglit at ang Enchanted Knights ay nakahandusay na sa sahig sa tabi niya. Habang pinagmamasdan ang dalaga, narinig ni Leon ang sinabi ni Elcid na alam niya kung bakit nagboluntaryo si Angelica na kumilos ng mag-isa. Sinabi ni Spirit na napakalakas niya, mahirap para sa isang partner na mag-adjust sa kanyang ritmo ng pakikipaglaban. Na-appreciate niya ang ideya ni Angelica na gumamit ng direct shockwave bilang aura sa pamamagitan ng sariling katawan. Ipinaliwanag ng tagapagturo kay Leon na kung siya ay mali kahit 1 milimetro, ang enerhiya ay maaaring mapunit ang lakas ng loob ng dalaga. Napakalakas ng kanyang kaisipan. Para mapagtanto ng lalaki kung gaano kadelikado ang pamamaraan, ikinumpara niya ito kay Merrick, na puro sa katawan sa halip na espada. Ang aura ay parang pulver, at kung ang isang tao ay nakaka-relax kahit 1 segundo, ang isa ay sasabog lamang mula sa pagsabog. Namangha si Leon na naisagawa ni Angelica ang pamamaraan na ito nang walang anino ng pagdududa. Siya ay isang hindi maisip na malakas na tao. Napagtanto ng lalaki na napakalakas din niya at ayaw niyang maiwan. Sa oras na ito, si Conde Ruben ay muling galit. Nainis siya sa mayabang na ugali ni Angelica na tila hindi naman natatakot sa kanya. Ang sagot sa galit na sigaw ng Count ay isang bagong hakbang. Ibinagsak ng dalaga ang kanyang mga kamao sa isa't isa, at kumikinang ang liwanag sa paligid niya. Napatayo siya sa kinauupuan at mabilis na tumakbo para salakayin ang naiirita niyang kalaban. Ilang sandali pa, lumipad na si Angelica patungo sa konde at inihampas ang kamao sa kanya, naghahanda sa pag-atake. Itinulak ni Andre Ruben ang kanyang kamay pasulong, na summoning magic at nag-activate ng protective seal sa paligid niya. Ang konde ay nagsimula ng tumawa ng maluwang, sinabi na ang batang babae ay hinding-hindi magagapi ang kanyang proteksyon na hadlang. Ngunit pagkatapos ay nagsimula itong walang kahulugan. Ang kanyang matibay na panlaban ay nagsimulang pumutok at gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Summoned more power si Angelica at sa wakas ay nagawa niyang madurage sa maliliit na piraso ang magic shield ni Ruben. Ang mga miyembro ng squad ay humahanga habang ang batang babae ay matagumpay na nabasag ang hadlang ng Count. Tumalon si Angelica palayo sa konde, na naghi-hysterical at sumisigaw ng galit. Lumapit ang mga miyembro ng squad kay Andrew Ruben at inutusan itong sumuko, dahil wala siyang kapangyarihan laban sa kanila. Ang salamangkero ay wala man lang ang mga galit na komento na gusto niyang pakawalan. Inanunsyo ni Damien na ang mga kabalyero na tinawag gamit ang black magic ay nawasak at ang harang sa paligid ng mansyon ay gumuho. Sinabi ni Ruben na hindi niya itataas ang puting bandila. Pinaalalahanan niya ang mga manunood na mayroon pa siyang isang trumpo, ang mahalagang hostage na si Karen. Habang panalo ang ngiti ng lalaki, kumalas si Karen sa pagkakagapos at nagtanong sa matamis na boses kung siya ba ang tinutukoy nito. Napatalon si Ruben sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang huling trompeta. Maingat na tinakpan ang kanyang mga pilik mata, sinabi ng batang babae sa Count na oras na para matapos siya. Umakyat siya pataas at gamit ang kanyang aura na sandata ay nagtulak ng nakamamatay na sandang diretso sa likod ng lalaki, na bumubulusok ng dugo. Napasigaw si Andre Ruben na hindi masyadong masakit kundi sa frustration. Hindi niya naintindihan kung paano nakaalis si Karen sa pagkakagapos, kaya inaalis niya ang kanyang kalamangan. Malinaw na naalala ng konde ang pagkakita sa batang babae na nakabiti ng hindi gumagalaw at halos hindi humihinga. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang hindi si Karen, kundi ang anino niyang sarili ang nasa tanikala. At si Karen mismo ay matagumpay na umatake at tumalbog palayo sa naglalagablab na pulang apoy ni Count Ruben. Bago pa siya makahinga, tumakbo si Leon palapit sa kanya. Curious siya sa nangyari sa kanya.
Sinabi ng batang babae na siya ay na-hostage, ngunit ang konde ay hindi nagmamadaling patayin siya at sinamantala niya ang pagkakataong lumipat ng lugar gamit ang anino. Sigaw ni Leon na hindi na niya kailangang isalaysay pa ang nakita niya mismo. Iniisip niya kung nasaktan si Karen. Nagulat si Karen nang makita ang gayong pag-aalala sa kanyang buhay. Hindi man lang siya nakasagot kaagad na okay na ang lahat. Nataranta ang dalaga. Akala niya galit si Leon sa kanya. Hindi alam ni Karen ang pag-aalala nito sa kanya. Nainos si Leon na si Karen ay nasa crosshair ng kamatayan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabihan ang dalaga na layuan na siya mula ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin umamin ng pagkatalo si Andre Ruben. Gumagapang siya sa sahig at lumalabas ang kanyang mahiwagang enerhiya mula sa kanyang sugat. Dahan-daang lumapit sa kanya si Leon. Binunot niya ang kanyang banal na espada at itinutok ito sa konde, inutusan siyang huminto sa pakikibaka at sumuko. Tawa ng tawa si Ruben. Ipinatawag ng lalaki ang natitirang lakas at sinabing mayroon pa siyang alas. Nagsimulang maghinala si Leon na may natitira pang artifact sa singsing ng Count na maaaring maging problema. Ngunit nang itinaas ng konde ang kanyang kamay, umaasang makakuha ng tulong ng singsing, nakita niya na ang phalanx sa kanyang singsing na daliri ay nawawala ang phalanx kung saan ang artifact. Takot na takot siyang tumingin kay Karen, na hawak-hawak ang kanyang singsing at nagpasalamat sa regalo. Hindi raw niya ito maipapaubaya sa isang lalaking tulad ni Earl. Napahiyaw ang talunang salamangkero. Tila nabaliw na sa wakas ang kalokohang ito ng dalaga. Siya ay sumigaw na ang kanyang mga kaaway ay hindi makakawala dito. Biglang sumulpat sina Prince Steps at Roman. Sinabi ng vampira na oras na para sumuko si Andre, dahil oras na para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Agad na nakilala ni Andre Ruben ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang prinsipe ng angkan ng Wallachian. Ginamit ng lalaki ang mga vampira mula sa clan na iyon para sa kanyang black magic. Kumukulo na sa lakas ang mga kamay ni Tepeche. Matapos ang kanyang nakita sa kampo ng kulungan, hindi na siya makapaghintay na patayin ang bastardo. Ang larawang ito ay hindi na paatras si Count Ruben sa takot. Lalo lang siyang tumawa at sinubukang tumayo. Hindi makapaniwala si Leon sa kanyang mga mata. Akala niya ay isinasabuhay ng konde ang kanyang mga huling sandali, ngunit siya ay halos nasa kanyang mga paa. Naglabas si Ruben ng isang malaking bubog at pinisilyon sa kanyang mga kamay. Nakilala ni Leon ang itim na kristal na ibinigay sa kanya ng pinuno ng guild. Ibinuko ni Ruben ang kanyang bibig at nagsimulang dahan-daang nilamon ang artifact na ito. Pinagmasdan nina Leon at Elsed ang larawang ito ng may pagkalito at iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Nagsimulang magliyab ang espasyo sa paligid ng Count. Napakalakas ng enerhiya kaya imposibleng tumayo malapit sa kanya. Si Andre Ruben ay nagsimulang mawala ang kanyang pagkakahawig sa isang tao. Ang kanyang mga ngipin ay naging matalas, ang kanyang mga tenga ay nag-inat, ang kanyang mga mata, at ang kristal ay naging kulay pula at nasa loob ng leeg ng lalaki. Nagsimulang sumigaw ang konde ng may hindi makataong hiyawan. Nagsimulang mag-pop ang mga tainga ng mga miyembro ng squad. Dahan-daang lumapit si Ruben sa kanyang mga kalaban. Tila ganap na nabawi ang pinsalang ginawa ni Karen. Sinabi ni Tepeche nang may katakutan na ang sound control technique ay isang bagay na magagawa lamang ng isa sa tatlong aristokratikong linya ng Nosferatu. Naramdaman ng prinsipe ang kapangyarihan ng konde at nakilala dito ang kapangyarihan ng pamilya ni Elizabeth. Ang salamangkero ay ganap na nagbago. Sinabi ng nag-transform na si Ruben na mula nang simulan niya ang kanyang paghahanap para sa mga bloodline ng Nosferatu, binago na niya ang mga kapangyarihang natanggap niya sa kanyang sarili. Si Tepeche na lang ang natira. Hindi na maalaya ng mga mersenaryo ang nangyayari. Nanginginig ang kanilang mga katawan at hindi nila ito matiis. Napagtanto ni Leon na unti-unting lumalago at mapang-api ang presensya nitong halimaw na naramdaman niya sa kanyang aura. Sinabi ni Ruben na plano niyang tapusin ang lahat ng paghahanda, ngunit pinilit siya ng tropa na magmadali. Ipinahayag niya na siya ay magiging hari ng kalangitan sa gabi. Ang konde ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at ipinahayag na ang away na ito ay opisyal na kanyang teritoryo, kung saan siya ay sisipsipin ang buhay sa lahat ng nabubuhay na bagay. Binalak niyang maging Lord of the Vampires. Nakuha ang atensyon ng mga naroon sa malaking buwan, na kulay pula ng dugo. Ipinaliwanag ni Tepeche na ang Blood Moon ay lumilikha ng mga hadlang sa lahat ng dako. Ang madugong liwanag nito ay umaabot at sumasakop sa ilalim ng impluwensya nito. Idinagdag din ng prinsipe na ang kapangyarihang ito ay sumisimbolo sa Panginoon ng mga vampira, na namumuno sa lahat ng mga bata sa gabi. Hindi nagtagal ay pumasok na si Angelica sa away. Diretso siyang tumalon patungo sa bagong Panginoon. Diretsyong hinampas ng dalaga ang kanyang sagradong kamao sa ulo ni Conde Ruben.
Nagtawanan ang mga mersenaryo, sa pag-aakalang nadurodge ng suntok ang kalaban. Tutal, nabasag ng kamao na iyon ang harang. Pero walang gasgas kay Andre Ruben. Hindi siya nasaktan. Sabi ng lalaki, maliit na bagay lang ang suntok ni Angelica. Hinawakan ng konde ang ulo ng dalaga at pinisil ito ng mahigpit sa mga nakakuyom nitong kamay. Binitawan siya nito at si Angelica ay bumagsak sa sahig na parang manikang basahan at hindi na muling gumalaw. Nagsimulang tawagin ni Damian ang dalaga sa gulat. Hindi pa niya nakita ang kapareha sa ganoong estado. Lalong nagningning ang mga mata ni Ruben at sinabi niyang oras na para harapin ang iba pang mga kalaban. Lumingo-lingo si Leon at nakita niya ang mga patak ng dugo na nagsimulang tumaas mula sa sahig. Tila naakit sila ng hindi kilalang puwersang mahika. Nang mapagtanto ni Tepoche ang nangyayari, sumigaw siya sa kanyang mga kaalyado na iwasan ang mga patak na iyon at subukang lumayo sa kanila hanggat maaari. Nagtipon ang mga patak na iyon sa mansyon na parang madugong ulan. Ngunit pagkatapos ay lumiwanag sila at nagsimulang magtipon sa malalaking sinag ng liwanag. Nang mabuo ang mapanirang sinag, diretso itong bumaril sa bulwagan kung saan naroon ang squad at Count Ruben. Mga mersenaryo, vampira, lahat sila ay nakahiga ng hindi gumagalaw. Ang sinag ay may mapanirang enerhiya na tanging ang usok mula sa pagsabog ang nakikita. Nang medyo gumaling si Karen mula sa pagsabog, nagsimula siyang umubo. Sinubukan niyang intindihin ang nangyari. Ang tanging nakikita ni Karen ay ang dugo na kung saan-saan. Naglalakad na ang dalaga sa mga guho nang biglang narinig niya ang pamilyar na boses ni Leon na tumatawag sa kanya. Lumakad patungo sa kanya ang dagwang lalaki sa pamamagitan ng pagkawasak na umulan sa paligid niya. Yumuko siya sa dalaga, sinabing nakahinga siya nang maluwag nang makitang buhay ito. Si Leon ay nagkasakit ng malubha at napaupo siya sa sahig. Natatakot siyang hinawakan ni Karen, sinabi na kung nasaktan siya, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Hinawakan ni Leon ang balikat ng dalaga at sinabing may mahalagang hiling siya. Nais niyang kunin niya sina Tepoche at Ruben at ilipat sila rito hanggat maaari. Iritadong sigaw ni Karen na hindi niya susundin ang padaldal niyang utos. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin niya sa sarili niya. Nang tingnan niya ang dagwang mukha ni Leon, napansin niya ang determinasyon sa mga mata nito kaya hindi siya mapalagay. Napagtanto niya na wala siyang masasabing makapagkukumbinsi sa lalaki na talikuran ang kanyang plano. Bumantong hininga ang dalaga at nagpas siyang magtiwala sa kanyang bida. Sinabi niya kay Leon na kung mangangahas itong mamatay, mahahanap niya ito sa kabilang mundo at papatayin siya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ngiti sa mukha ng bata. Natutuwa siyang malaman na nagmamalasakit si Karen kung mabubuhay man siya o mamatay. Sa oras na ito, ang nag-transform na Conde Ruben ay tumingin sa kanyang sarili at namangha na ang pagbabagong anyo sa isang vampira gamit ang itim na kristal ay nagtagumpay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, sa mapupulang ugat at mahahabang kuko, at napagtantong nasa loob niya ang lakas ng puwersa ng buhay na nagtitipon sa loob ng ilang dekada. Ang katawan na taglay ngayon ni Ruben ay ang pangalawang pagkakatawang tao ng hari ng vampira na nawala 300 taon na ang nakalilipas. Nakarinig ng yabag ang bagong gawang vampirang. Nagulat siya na may mga taong nakakagalaw pa pagkatapos ng ginawa niya. Nakapikit, nilapitan siya ni Leon. Hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang espada sa kanyang mga kamay, hinamon niya si Conde Ruben na lumaban. Umiti ang vampira, sinabing walang magagawa ang bata sa kanya. Ngunit ang pagpupersage ni Len ay nakakagulat. Nang makita ng Count na nasa likod ng lalaki si Karen, na nagpatawag ng mga labi ng kanyang kapangyarihan, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Nawala na si Karen, at sinabi ni Ruben na iniistorbo lang siya ni Leon para at least makaiwas ang dalaga na mapatay. Inisip ng Count na walang kabuluhan ang pagkilos. Kung tutuusin, ang awayan ni Ruben ay isang lupain na para sa kanya ay parang sariling mga laman loob. Walang sino man ang makakapagtago sa kanyang teritoryo. Biglang naramdaman ni Leon ang matinding kirot sa loob niya. Napagtanto ng bata na siya ay ganap na mali nang magsimula siyang umubo ng dugo. Nang mapanood ito, tumawa ng malakas si Ruben. Gusto niyang magdusa ng sakit ang kanyang kaaway. Gusto niyang mawalan siya ng pag-asa, lumuha. Inis na itinaas ni Leon ang kanyang ulo at sinabing mas naging madaldal ang konde mula nang siya ay magbalik loob. Sinabi ng bata na nakikinig siya sa daldalan hanggat kailangan niyang huminto para sa oras. Ngunit naubusan na siya ng pasensya, dahil walang katapusan ang daloy ng mga salita. Ang mga salitang ito ay ikinagalit ng Count. Napatikip siya ng ngipin sa galit dahil sa masungit na pag-uugali ni Leon. Ipinatawag ng konde ang kanyang kapangyarihan, sinabing hindi niya papayagan ang sinuman na subukan ang kanyang pasensya. Ang dialogo ang nagpamulat kay Damian. Naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan na taglay ni Ruben at napagtanto niyang hindi maaaring bumagsak ang globo na kanyang nilikha.
Pinakinggan ni Leon ang sariling sensasyon at napagtanto niyang hindi niya maramdaman ang lakas ni Karen. Nangangahulugan ito na nagawa nilang maglakbay ng mahabang distansya. Ito ay isang palatandaan na oras na para magsimulang kumilos. Ipinatawag ni Leon ang kapangyarihan ng kanyang aura at isinaaktibo ang banal na espada. Nagalit si Alcide na nagawang gamitin ni Ruben ang trump card at naging vampira. Itinaas ng bata ang kanyang espada at isang banal na liwanag ang pumuno sa bulwagan ng purong enerhiya. Sinigawan ni Leon si Ruben para paghandaan ang kanyang pagpanaw. Hindi makapaniwala si Andrew Ruben na naramdaman niya ang napakalakas na banal na puwersa. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para tumalikod bago nagsimulang sunugin ng liwanag na iyon ang lahat ng itim na mahika sa kanya, na naging dahilan ng pag-aapoy ng kanyang katawan. Sa ilalim ng sinag ng liwanag, nagsimulang bumangon ang mga sugatang mersenaryo. Natarante silang sinimulan ang kanilang sarili at nalaman na naghihilom na ang kanilang mga sugat. Napaluhod din si Damian. Napagtanto niya na ito ay isang tunay na pagpapala at isang himala ng Diyosa. Namangha ang kabalyero nang makita ang ningning na nagmumula sa espada na nasa mga kamay ni Leon. Hindi na namamangha si Andrew Ruben sa napakagandang liwanag, dahil wala itong ginawa sa kanyang katawan kundi nasunog na laman. Nagsimulang manginig ang katawan ng konde at lumabas mula rito ang isa pang maitim na nilalang. Napagtanto ni Leon na puro kasamaan ang lalaking nasa harapan nila. Sumang-ayon si Alcide na sinabi na ang konde ay karapat-dapat sa palayaw, dahil ibinigay niya ang kanyang pagkatao. Ipinaliwanag ng espiritu na ang ningning ng banal na espada ay 3 beses na mas nakamamatay sa ganitong uri ng maruming kapangyarihan. Sinabi ni Elcid na para sa Vampire Lord, ito ay hindi lamang isang pagsabog ng kapangyarihan kundi karanasang natamo sa mahabang buhay. Napansin ni Leon na wala ng trump cards si Ruben. Ipinaliwanag ng espiritu na dahil kamakailan lamang ay naging vampira ang konde, hindi na niya kayang kontrolin ang kapangyarihang nagpakita sa kanya. Ngunit biglang, isang maitim na nilalang na vampira sa anyo ng isang kalansay ang lumitaw sa tabi mismo ni Leon. Hindi na nagkaroon ng panahon ang bata na lumingon sa likod upang harapin ang kanyang kaaway bago ibinaon ng kalansay ang matatalas ng ngipin nito sa kanyang balikat, na nagtalsikan ng mga bukal ng dugo. Pinaliwanagan ng pulang buwan ang buong alitan ni Ruben, na nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa mga lansangan. Nakagapos ang mga kamay at paa, hiniling nina Prince Teps at Roman na agad silang pakawalan ni Karen, dahil gusto nilang wakasan ang buhay ni Andrew sa kanilang sariling mga kamay. Inihagis ng dalaga ang kanyang buhok sa kanyang balikat at sumagot sa mahinahong boses, hindi, habang pinipigilan ng kanyang anino ang mga vampira. Sinabi niya na sa sandaling bumalik, ang mga vampira ay makakahadlang lamang kay Leon. Handa lamang si Karen na tanggalin ang mga pagpigil kung uupo sila. Walang magawa ang prinsipe kundi ang tumango ng nagtatampo sa dalaga. Lumuwag ang pagkakatali sa braso niya. Bulong ni Teps na nasa harapan na nila ang kanilang kalaban at wala silang magawa. Bilang tugon, mas lalong sumimangot si Roman. Biglang may naramdamang kakaiba si Teps. Alerto ang kanyang vampire senses. Natatakot na tanong ni Roman sa kanyang prinsipe, ito ba talaga ang kanyang kapangyarihan? Napansin ng mga vampira ang isang pinto sa malapit at napagtanto na ang dahilan ng reaksyon ng prinsipe ay nasa likod nito. Sabi ni Teps, may naririnig siyang tumatawag sa kanya sa likod ng pintong iyon. Nahulaan ni Roman na kung ganoon ang reaksyon ng kanyang kapangyarihan, isa lang ang ibig sabihin nito. Habang papalapit ang prinsipe ay kinumpirma niya ang kutob ng vampira. May tribesman talaga sa loob. Nag-aalalang itinanong ni Karen kung susugurin sila ng mga mandurumog kapag pumasok sila. Sumagot ang vampira na kailangan nilang pumasok para malaman. Itinulak nila pabalik ang mabigat na pinto at pumasok sa madilim na espasyo. Natuwa na ang dalaga na walang laman ang kakaibang kwarto. Nang biglang nagtanong si Teps sa kawalan, tinanong kung sino ang tumawag sa kanya. Sa sandaling nag-adjust ang mga mata ni Karen sa medyo dilim, napagtanto niya na hindi pa ganap na walang laman ang silid. Hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan, napansin ng dalaga ang mapupulang mga mata. Habang papalapit siya, nakita ang rehas na bakal at ang nilalang sa likod nito. Hindi matukoy ni Karen kung vampira ba ito o damper, ngunit isang bagay ang malinaw. Nasa bingit ng kamatayan ang nilalang. Nang makita ng bilanggo na papalapit na sila, sinimulan niyang pakawalan ang mga rehas ng kanyang kulungan. Parang umiiyak ang nilalang at iniunat ang mga braso para hawakan ang mga lumapit dito. Nang makita ang kamay na umabot sa kanya ng desperadong, napatayo si Teps sa kanyang upuan at tumakbo pasulong. Lumuhad siya sa tabi ng kamera at marahang hinawakan ang kamay ng preso. Nagliwanag ang mga mata ng prinsipe at nakaramdam siya ng koneksyon sa nakakulong na nilalang na ito. Bigla siyang nakakita ng alaala.
Nakangiti ang konde at inaakay ang vampirang ito sa pamamagitan ng kamay sa isang namumulaklak na hardin. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang madilim at malamig na lugar. Malakas ang ulan sa labas ng bintana. Nakaramdam ng takot sa hayop si Teps. Ang sumunod na pangitain ay nagpakita kay Count Ruben na nakatayo. Noon ay tao pa rin at may hawak na syringe na puno ng dugo ng vampira. Tinurok niya ng dugo ang pinigilan at nilokong lalaki. Nagsimulang mamula at mamaga ang mga ugat sa braso niya. Ang nakakatakot na ngisi ni Andrew Ruben ay nagpalamig sa kanya. Nagsimulang magbago ang mga kamay ng bilanggo. Ang mga kuko ay humaba at ang mga ugat ay nagsimulang pumipintig at lumaki. Sa oras na ito, sinusubukan ni Leon na huwag mamatay sa panahon ng pag-atake ng madilim na puwersa. Ang nilalang ng black magic ay palakas ng nganga sa balikat ng lalaki. Ngunit ang lalaki ay napuno ng banal na kapangyarihan kaya ang kalansay ay nagsimulang sumigaw at dumura, sinusubukang lumayo sa kanya at hindi masunog. Hawak ang kanyang dagwang balikat, napagtanto ni Leon na ang madilim na puwersa ay may ganoong reaksyon sa katangian ng kanyang anak. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, dinala ng lalaki ang kanyang espada sa itaas ng ulo ng kanyang kalaban at nagmamadaling umatake, sinamantala ang kalituhan ng kalaban. Napahiyaw ang natitira sa vampira at nagsimulang sumabog ang maliwanag na liwanag mula sa kanyang katawan. Dumagundong ang kalaban at napaatras ng ilang metro ang lakas ng mga panginginig na iyon. Sigaw ng bata. Naramdaman niya ang paglabas ng hangin sa kanyang mga baga at wala na siyang mahihinga. Ang kalansay ay hindi gustong mamatay. Tila mas lalo itong nagalit at ngayon ay kumikilos ito na parang hinahabol na hayop. Yumuko si Leon at sinubukang huminga at lumayo sa sonic assault. Habang umaagos ang dugo sa kanyang tenga, napagtanto niyang wala siyang naririnig. Naisip ng lalaki na kung hindi pa siya nagkaroon ng oras upang balutin ang kanyang ulo at leeg ng aura, maaaring patay na siya sa kagat o sa sound waves. Sinabi ni Alcide na mahusay ang ginawa ng lalaki. Tinanong niya kung maayos na ba ang lahat. Sumagot si Leon na ayos lang siya. Hindi mo masasabi iyon tungkol sa kanilang kaaway. Gumagawa siya ng mga paos na ingay at mukhang nakakadiri. Sinabi ng espiritu na nagkaroon ng power surge ang halimaw at ngayon ay mayroon lamang instincts at kakayahan ng isang vampira. Baka mas delikado pa siya. Nang makitang nakangiti si Leon sa nalalapit na pagpatay sa kanyang kaaway, sinabi ni Alcide sa bata na huwag maliitin ang kaaway. Dapat mag-ingat siya. Sinabi sa kanya ng mentor na ang vampirang ito ay may kapangyarihan ng 3 angka ng Nosferatu. Mayroon siyang dugo ng angka ng Wallachian at ang tunog ng angka ng Elizabeth. Gayon din si Ruben sa pagkukunwari ng isang vampira ay mayroon ding anino ng angka ng Strigoth. Sa panahon ng labanan kay Tepesh, ipinahayag na ang kapangyarihan ng angka ng Wallachian ay walang epekto kay Leon. Ang kapangyarihan ng angka ng Elizabeth ay nagawa niyang harangan ng kanyang aura. Ito ay nanatili upang subukan ang reaksyon sa anino ng angkan Strigoth. Kahit naging tela na sa sahig ang bilang, naubos na rin ni Leon ang 80% ng kanyang aura. Hindi na mapatagal ang laban. Sinabi ni Alcide na sa huling pag-atake, napagtanto ng kaaway na ang susunod na welga ay maaaring ang huli niya. Napagtanto din ni Leon na malabong payagan siya ng vampira na makalapit. Gayunpaman, ang lalaki ay walang pagpipilian kundi ang gumawa ng lahat upang subukan at patayin ang kanyang kalaban sa isang suntok. Umisi ang diwa. Sumang-ayon siya kay Leon at ipinagmamalaki niya na ang kanyang apprentice ay may kakayahang gumawa ng matapang na desisyon. Inatake ng vampire brat ang lalaki na may dugo, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi gumana sa kanya, kaya't walang tigil siyang lumapit sa kalaban. Nagpa siya ang halimaw na gumamit ng isang huling trick, ang mga anino ni Strigoth. Nagsimulang gumapang ang malalaking maitim na galame patungo kay Leon. Nasaktan ng mga anino si Leon, at napagtanto niya na ang kalaban ay nagawang magkaroon ng anino, at hindi man lang ito gumanti sa aura ng araw. Napagtanto ng lalaki na kung wala ang pamamaraan ng Providence at mabilis na paggalaw, ang kanyang ulo ay lumipad na mula sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan at sumulong. Nagliwanag ang mga mata ni Leon sa banal na liwanag, at napagtanto niyang ang pag-ataking ito ang huling pagkakataon niya para talunin ang kanyang kaaway. Isang malakas na suntok ang ginawa niya gamit ang kanyang espada at naramdaman niyang hinati ng bakal ang laman ng halimaw. Dumiretso ang banal na espada sa tadyang ng vampira, dahilan para mapasigaw siya sa sakit habang nagliliyab sa apoy ang kanyang laman. Natatakot si Leon na kahit na nasugatan ng banal na espada, patuloy na nabuhay ang halimaw na ito. Hindi lamang siya buhay, ngunit nagawa rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at gamitin ang dugo ng angka ng Wallachia at ang anino ni Strigoth. Inihagis ni Leon ang kanyang sarili sa kanyang kaaway sa desperasyon, umaasa na sa wakas ay mapatay niya ito.
Napatigil ang tingin ng bata sa buwan. May mga anino sa likuran, ang mga galame ay kumakalat sa iba't ibang direksyon. Muling nag-transform ang halimaw. Parang duguan na kakon na may katawan ng tao sa loob. Hindi naisip ni Leon na ang pakikipaglaban sa isang salamangkero ay maaaring maging napakahirap at mapanganib. Nagtipon-tipon ang mga tao sa mga lansangan ng feud ni Ruben. Tumingin sila sa pulang buwan na nagniningning, at sinabi sa isa't isa na nakarinig sila ng pagsabog mula sa kastilyo. Hindi man lang napansin ng inaantok na mga taong bayan na napapaligiran na sila ng mga uhaw sa dugo na anino na halimaw na gustong magpakabusog sa kanilang laman. Ang parehong mga halimaw na anino ay pumupuno na rin sa manor ni Ruben. Ibinaon ng isa sa kanila ang mga ngipin nito sa balikat ni Damian at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Inatake din ng mga halimaw ang mga mersenaryo. Sinipsip nila ang kanilang dugo, ninakaw ang kanilang mga anino, at pinaghigpitan ang kanilang mga paggalaw. Napagtanto ni Damian na sinisipsip ng halimaw ang dugo mula sa lahat ng naninirahan sa awayan. Sa pagtatangkang makabalik sa katawan ng Vampire Lord, ang kakayahang ito ay tinataka ng isang vampire progenitor na napagtanto ang panganib nito. Ang isang hindi kumpletong vampira ay maaaring magpakita ng pinakamalakas na backlash. Sinabi ni Elsed na ang discarding ito ay hinimok ng survival instinct. Kung ito ay kumalat sa ganoong sukat, ang mga naninirahan sa lungsod ay mawawala ng walang bakas. Napagtanto ni Leon na ang kapangyarihang ito ay katulad ng mananakmal sa lungsod. Nagsimula na ring lumapit sa kanya ang mga shadow monsters. Nagawa ng lalaki na tumalbog palayo sa mga nilalang na ito at maiwasang mahuli sa kanilang matitigas na ngipin. Ngunit ang kanilang susunod na pag-atake ay hindi napigilan ng lalaki. Kinakamot siya ng mga halimaw mula sa lahat ng panig na sinusubukang inumin ang kanyang dugo. Mariing sigaw ni Elsed na para bang may magagawa yon para tulungan si Leon. Sa oras na ito, nagsimulang magbagong buhay ang katawan ng vampira ni Count Ruben at namuo sa dati nitong anyo. Sinubukan ni Leon ang lahat para pigilan ang paggaling ng katawan ng vampira, ngunit hindi siya makagalaw. Pinoprotektahan ng natitirang aura ang kanyang katawan, ngunit malakas ang kanyang pagdurugo. Mula sa bawat sulok ng mga lansangan ng awayan, si Ruben ay sumisigaw ng sakit at paghingi ng tulong. Nang marinig sila ng lalaki, napagtanto niya na kailangan niyang harapin ang halimaw. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging isang bayani ay upang iligtas ang mga tao mula sa kasamaan. Sa mga oras na iyon, ang kakon na kinaroroonan ng katawan ni Ruben ay lalong siksik at nagsimulang kumikinang. Kapansin-pansin na lumalakas siya. Sa pamamagitan niya, napanood ni Count Ruben sa pagkukunwari ng isang vampire lord ang mga pagtatangka ni Leon na manalo. Napagtanto niya na ang lalaking ito ay napakatibay. Nangangahulugan ito na kailangang ituon ni Ruben ang lahat ng kanyang lakas partikular kay Leon. Mas itinutok niya sa kanya ang kanyang mga anino na halimaw para sa wakas ay tumigil na ang lalaki sa kakulaitan at sumuko. Nakangiting naalala ni Leon ang sinabi ni Karen na sasabihin niya sa kanya kapag namatay siya. Kaya dapat siyang manalo at bumalik sa babae sa isang piraso. Sa wakas ay nagpasya ang lalaki na gamitin ang pamamaraan na tinatawag na Big Bear Sword. Itinuro niya ang lahat ng aura energy na ito sa gitna ng kakon kung nasaan si Ruben. Ang konde ay maaari lamang manood ng takot. Sinimulan ni Leon na putulin ang dogwang shell, umaasa na sa pagkakataong ito ang masamang kasamaan ay mapapawi ng minsanan. Ang lalaki ay hamamples muli, sa pagkakataong ito gamit ang Merrick technique. Ang kakon ay hindi makayanan ang gayong presyon, at bumagsak sa dalawang bahagi kung saan ang dugo ay bumubulusok. Nalaglag ang katawan ng vampira ni Ruben, hiwa hanggang baywang. Mukhang natapos na sa wakas ang Dark Wizard. Si Ruben ay isang masamang maitim na salamangkero ngayon, ngunit minsan ang lalaki ay naging mapagmahal na ama sa isang magandang maliit na batang babae na kanyang hinahangaan. Ang batang babae ay sabik na naghihintay sa kanyang ama na bumalik at makipaglaro sa kanya. Mahal na mahal ni Conde ang kanyang anak na babae. Ngunit isang araw nang umuwi siya, nakita niya ang kanyang sanggol na babae na si Leia na nakahiga sa sahig na walang malay sa balang dugo. Gusto ni Andrew Ruben na itama ang mga bagay-bagay at hindi niya kayang hayaang mamatay ang kanyang anak. Nagsimulang mag-isip-isip ang lalaki kung paano gagamutan ang sakit na kumitil sa buhay ng kanyang asawa, at ngayon ay sinubukang kunin din ang kanyang anak na babae. Sinubukan niya ang lahat ng umiiral na pamamaraan. Handang gawin ng Count ang lahat para iligtas si Leia. Sa sandaling iyon ay naisipan niyang gumamit ng dark magic. Ipinadala niya ang kanyang mga gwardya sa mga slum at iniutos na alisin ang lahat ng mga naninirahan. Ang mga tao ay nagsimulang aktibong dinala at ipinadala sa isang hindi kilalang destinasyon. Ang mga mahihirap ay kailangan para sa mga eksperimento ni Ruben. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang makahanap ng lunas na makakatulong sa kanyang anak na babae.
Isang gabi, pumasok ang mayordoma sa silid-aralan ng konde at nakita ang nakangiti niyang mukha. Sinabi ni Ruben na nakita niya ang kanyang hinahanap. Ang susi sa lahat ay ang itim na kristal. Sinabi niya sa mayordomo na sa pamamagitan ng kristal ay madaragdagan niya ang kapangyarihan ng angkan ng vampira at maaaring makuha ang inaasam na kapangyarihan ng isang panginoong vampira. Nakalimutan na ni Andre Ruben ang tunay na dahilan ng kanyang paghahanap. Naalala lang niya ang anak niyang may sakit nang ipaalala ito ng mayordoma. Parang candle wax ang katawan ni Ruben. Ang ilang bahagi ay nasunog at ang mga kalamnan ay nakikita sa ilang mga lugar. Ang konde ay malinaw na hindi buhay. Tumangala siya at nakita niya si Tepeche sa harapan niya na may hawak na teddy bear. Sinabi ng prinsipe na hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanya at sabihin na hinihintay ng kanyang anak ang kanyang ama. Ang bilanggo pala sa kulungang iyon ay ang anak ni Ruben na si Leia. Umupo ang maliit na batang babae na nakadina at hinintay na ilabas siya ng kanyang daddy doon. Ang natitira sa konde ay naalala ang kanyang orihinal na layunin, ang iligtas ang kanyang anak na babae. Ang imahe ng isang batang babae na may asul na mata na may teddy bear sa kanyang mga kamay ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumulo ang luha sa mata ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na sa sobrang pagkalasing niya sa kapangyarihan ay nakalimutan na niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Nagniningning ang buwan sa awayan ni Ruben. Hindi na ito pula ng dugo. Natunaw ang mga halimaw na anino, naiwan lamang ang pulang abo. Nagtinginan ang mga tao sa awayan na nagtataka. Nawala din ang mga entity na nilikha gamit ang dark magic sa mansyon ni Andre Ruben. Iniwan nilang mag-isa ang mga mersenaryo at ang Night Demian. Iniunat ni Conde Ruben ang kanyang nasunog na tuod ng isang kamay, sinusubukang abutin ang teddy bear ng kanyang anak na dala ni Tepeche. Ngunit wala na siyang panahon para hawakan ito, dahil naging abo ang kanyang katawan. Sinabi ni Tepeche na ang orihinal na mga vampira ay walang pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at katawan. Kapag namatay ka, hindi naghihiwalay ang iyong kaluluwa. Nawawala ito kasama ng iyong katawan magpakailanman. Sa pagtingin sa tambak na abo na natitira kay Andre Ruben, sinabi ng vampira na ganoon ang parusa sa mga lumabag sa bawal. Sa wakas ay natauhan ang mga mersenaryo, sa pangunguna ni Commander Gustav, na tumayo at pinag-isipan kung tapos na ba ang lahat. Sinugod ng mga mersenaryo ang commander, na hinihiling na itigil ang gayong mga talumpati. Ipinaalala nila sa kanya na ang dambuhala na pinugutan ng ulo ay bumangon kaagad pagkatapos ng gayong mga salita. Nagsimulang sabihin ng mga nasasakupan ni Gustav na kung magpapatuloy siya ng ganito, tiyak na babangon muli ang halimaw na ito mula sa mga patay. Umikot ang mga mata ng commander at nagtanong tungkol sa nangyari kay Leon. Itinuro ni Hamel ang kanyang daliri sa direksyon ng lalaki at sinabi sa commander na suriin ito mismo. Nakatayo na sina Damian at Angelica sa paligid ng bata. Siya ay walang malay, at ang mga kabalyero ng utos ay nagsisikap na tulungan siya sa tulong ng sagradong kapangyarihan. Unti-unting natauhan si Leon. Ang pinagpalang liwanag ng Diyosa ay nagpapanumbalak sa kanyang katawan at nagpapanumbalak sa kanyang katinoan. Nang bumuti ang pakiramdam ng lalaki, nagpasalamat siya sa mga kaalyado at sinabing ayos lang siya, at ngayon ay oras na para pangalagaan ang iba pang nasugatan. Hindi kumikibo sina Damian at Angelica hanggang sa matapos nilang pagalingin si Leon. Sabi nila, kahit mamatay sila, hindi mahalaga. Umiti ang lalaki kay Elcid at sinabing walang silbi na baguhin ang isip ng mga lalaking ito. Tumango ang espiritu, sinabing handang ibigay ng mag-asawang ito ang kanilang buhay para iligtas siya. Sinabi ni Damian na si Leon ay talagang kahanga-hanga. Nagtataka ang kabalyero kung bakit hiniling ni Jazzer ang kanyang buong kooperasyon, ngunit ngayon lang napagtanto ang dahilan. Napagtanto ng bata na nahulaan nila na siya ay isang bayani. Nangako si Damian na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kung iyon ang kanyang kalooban. Nangako ang kabalyero na habang buhay nila ni Angelica ang sekretong ito. Nangako ang mga lalaki kay Leon na haharapin nila ang resulta ng labanang ito at bawasan ang anumang alitan sa kaharian. Biglang lumitaw si Karen. Pinandilatan niya ang lalaki at tinanong kung hindi pa ba ito kalahating patay. Nagsimulang magalit ang dalaga, sinabing naisip niyang may epekto sa kanya ang pananakot nito. Ngayon ay nakita niya ang isang lalaki na halos walang buhay sa kanyang harapan. Sinabi ni Karen na siya ay isang hanggal na maniwala sa kanya. Kung tutuusin, muntik nang magpakamatay ang karakter niya. Ipagpapatuloy pa sana ng dalaga ang galit na tirada na ito, ngunit napansin niyang mas lalong lumala si Leon. Makalipas ang isang segundo, bumagsak ang lalaki sa ibabaw niya. Naubos lahat ng galit at galit ni Karen. Ngayon ang tanging magagawa niya ay yakapin ang kanyang bayani na nagsasakripisyo sa sarili. Niyakap niya ito palapit sa kanya at umaasang maayos ang lahat at hindi siya nasaktan ng husto.
Kinabukasan, inihatid sa palasyo ng hari ang ulat ng insidente sa awayan ni Ruben. Ang pamilya ng Count ay kabilang sa mga may hawak ng kapangyarihan sa kaharian. Kaya nang pumanaw ang isa sa mga haligi ng kapangyarihan, ang palasyo ay nagkagulo. Gayunpaman, nang makuha ang patuto ng angkan ng Wallachia at mga nakaligtas na inosenteng nakakulong, ang lahat ay nahulog sa lugar. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo na si Count Ruben ay isang tagasunod ng mga turo ni Satanas. Nang maganap ang paglilitis, sinabi ni Damian na ang konde ay napatunayang nagkasala ng maling pananampalataya at bigla ang pinatay. Sinabi niya sa hurado na sila ay tinulungan ng ilang mga mersenaryo at mga adventurer, ngunit ang kanilang mga kontribusyon ay hindi gaanong mahalaga, kaya hindi ito nagkakahalaga ng pagtawag sa kanila bilang mga saksi. Ang mga maharlika ay labis na nag-aalala tungkol sa pangyayari, at kung hindi dahil sa pakikialam ng simbahan, walang sino man ang mag-iisa sa caravan. Lahat ng impormasyong ito, sinabi ni Karen kay Leon sa sandaling natauhan siya sa kariton. Naalala ng bata na siya ay nakatulog sa mga bisig ni Karen pagkatapos ng labanan at, ito ay naging 4 na buong araw na nawala ng malay. Gayon din, sinabi ng batang babae na ang buong tauhan ng Steel Claws Mercenary Squad ay nakaligtas. Halos masikip na ang sugat ni Karen. Walang nasugatan na mahahalagang organo. Nagkaroon siya ng kaunting pagdurugo, ngunit mabilis siyang nakabawi. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, ginulat ng dalaga ang lalaki sa pagsasabing gusto nitong humingi ng tawad sa kanya. Naguguluhang tumangala si Leon sa dalaga at tinanong kung ano ang gusto niyang ihingi ng tawad. Sinabi niya na nakiliti siya na ang lalaki ay nagalit sa kanya dahil sa pagpapanggap na nahuli ng konde. Napagtanto ni Karen na dahil siya ay kumilos sa kanyang sarili, siya ay naging sanhi ng pagkabalisa ng bata. Nangako siya na ibabahagi niya ang kanyang intensyon mula ngayon. Bilang tugon sa talumpating ito, ngumisi lamang si Leon na naging sanhi ng panibagong alon ng pagkairite ni Karen. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya galit sa kanya, ngunit sa kanyang sarili. Hindi kasi niya maintindihan ang diskarte ng dalaga. Nangako siya na simula ngayon, maiintindihan niya ito ng walang salita. Dahil sa mga salitang iyon, natulala si Karen. Walang nagtreto sa kanya sa paraang ginawa ni Leon, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya naman, nagpa siya ang dalaga na tumakas na lang sa sariling emosyon. Iniwan niya ang bagon na nagsasabing pupunta siya at makalanghap ng sariwang hangin. Sinabi ni Elsid na ganap na isinabuhay ni Leon ang titulong bayani. Ang lakas ni Karen ay nasa kanyang natatanging taktika at improvisasyon. Kung ibunyag niya ang kanyang mga card sa kanya, hindi siya magiging kasing epektibo. Sumang-ayon dito ang bata. Sinabi niya na kung ang kanyang kamangmangan ay limitado ang kapangyarihan ng kanyang mga kapanalig, kung gayon wala siyang karapatan na tawaging bayani. Umisi si Mentor at sinabing umahan na naman ang kanyang alagad. Ang susunod na layunin ay ang Titan Mountains. Tumango si Leon bilang pagsang-ayon. Aniya, ang legacy na iniwan ni Holy Emperor Rodrigo ay nasa lupain na pinamumunuan ng Giant King. Tinanong ng bata ang espiritu kung mayroon siyang plano kung paano makapasok at kung paano mahahanap ang pamana ni Rodrigo. Sigaw ni Elsid na walang plano. Kinawayan ni Leon ang kanyang kamay at sinabing magiging maayos na naman ang lahat kahit papaano. Magtitiwala lang siya sa kanyang sagradong kapangyarihan, sa kanyang kasama, at sa kanyang banal na espada. Napagtanto ng lalaki na marami pang dapat gawin sa kanyang sarili, ngunit kung hindi siya susuko, maaari siyang maging mas malakas at masakop ang Titan Mountain. Umakyat siya sa caravan at tumingin sa paligid. Ang malawak na tanawin ng disyerto ay nagpaalala sa kanya na mayroon siyang mahabang paglalakbay at mga bagong pakikipagsapalaran sa unahan niya. Ang mga pakikipagsapalaran ay nasa lahat ng dako. Ang bundok na bayan ng Chinook ay walang pagbubukod. Walang Panginoon, walang batas o kaayusan sa lungsod na ito. Ito ay malawak na kilala bilang isang lungsod ng mga kriminal at kawalan ng batas. Nagkaroon na naman ng away sa ilang tabing kalsada. Ang ganitong mga kwento ay isang kwadre para sa lugar na ito. Isang napakalaking pumped-up na lalaki ang tumalikod sa kanyang kalaban nang napakalakas na pinabagsak niya ang pinto sa kanyang bigat. Tinanong ng lasing na lalaki ang nasa lupa kung paano siya naglakas loob na salakayin siya, at si Odin ay may ranggo. Pagkatapos nito, bumalik si Odin sa tavern at sinabi sa kanyang mga kasama na ang mga inumin ngayong gabi ay babayaran ng mahinang iyon, maliban na ang lalaki ay nakahiga sa lupa, na walang anumang palatandaan ng buhay. May mga tulisan na nakatayo malapit sa pasukan ng tavern na nagsasabi na ang lugar na iyon ay hindi isang lugar na dapat puntahan ng isang inosenteng babae. Na-corner nila ang batang babae sa balabal at sinimulang ipataw sa kanya na gamitin ang kanilang escort services. Hinawakan ng isa sa mga bandido ang babae sa baba at sinabihang tumigil na sa pagsasalita,
dahil maaari siyang ibenta at kumita ng pera. Ang iba pang mga brigands ay umatras mula sa kanya na parang isang ketungin, nagtatanong kung ang lalaki na humipo sa batang babae ay okay. Sa una ay hindi maintindihan ng lalaki ang kanyang sinasabi, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay at nakita niya na ito ay nakapilipit sa isang mahiwagang paraan. Ang mga kamay ng nakabalabal na batang babae ay kumikinang sa kapangyarihan, at nang magsalita siya ay tumahimik ang lahat sa paligid niya na parang salamangka. Ang mga brigands ay nakatitig sa kanya na natulala, natatakot na ibuka ang kanilang mga bibig. Tumayo si Street, ilayhan sa kanilang harapan. Tinanong ng batang babae kung nais ng mga makasalanan ito na tabyusin ang kanilang mga kasalanan. Sa oras na ito, nakarating na sina Leon at Karen sa lugar ng Titan Mountain. Tumayo sila at pinagmasdan ang malalaking nilalang na lumilipad sa langit. Ipinaliwanag ni Karen na ang lugar na ito ay maraming delikadong wyvern na banta maging sa berang. Ang panganib ay naramdaman kahit sa hangin. Bukod dito, napakalaki ng demonyong enerhiya na nagmumula sa kagubatan. Maraming pambihirang espiritual na halaman ang tumubo dito kaya karamihan sa mga guild ay hindi tumanggap ng mga kahilingan para sa lugar na ito. Sinabi sa akin ni El Cid na isang higanteng hari ang namuno sa lugar na ito. Ito ay isang lupain kung saan kahit na ang mga dragon ay hindi lumipad ayon sa gusto nila. Ang mga bundok na ito ay isang mundo na hindi ng mga tao, ngunit ng mga higanti at halimaw. Sa opinyon ni El Cid, walang mas magandang lugar para sa pagsasanay. Umisi ang espiritu at sinabing kailangang subukan ni Leon ang kanyang makakaya upang mabuhay. Inakala ng bata na siya ay nakikipag-ugnayan sa isang tunay na espada ng demonyo. Sinabi ng lalaki na kapag nakarating na siya dito, hindi na siya maaaring tumalikod at sumuko sa kanyang pakikipagsapalaran. Magsasanay siya ng husto at gagawin ang lahat para mabuhay. Sa talang iyon, sina Karen at Leon, na may determinadong tingin, ay nagtungo sa mismong mga bituka ng Titanium Mountains upang subukan ang kanilang sarili. Sa oras na ito, isang patayan ng mga tulisan ang nagaganap sa bundok na bayan ng Chinook. Nagpasya si Elahan na dahil ayaw umamin ng mga makasalaan ng taong ito, haharapin niya sila sa ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang lahat ng uri ng mga paraan. Ang mga brigands na nangmolestya sa kanya ay nakahiga na ngayon na pinutol ng kanyang tungkod. Hindi naman kasalanan ng dalaga na nakalimutan ng mga lalaki ang ugali nila, pero hindi napansin ni Elahan na may nakasunod na lalaki sa kanya. Nakita na niya ng sarili niyang mga mata ang masaker at napagtanto niya na ang babae ay hindi pangkaraniwang mapanganib. Nagawa niyang ibagsak ang isang dating ranger na pinaghahanap para sa pagpatay sa isang superior. Isang mataas na ranggo na kabalyero at maging isang dating A-rank na adventurer. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Kan Fang. Nang lumipad ang tungkod ng dalaga patungo sa kanya, nagsimula siyang tumakbo palayo sa takot habang nag-iisa itong humarap sa buong karamihan. Matamis nang umiti si Elahan at sinabi kay Kan na siya ang huling taong binalak niyang ituwid. Humingi ng awa ang dating gang leader na labis na ikinadismaya dahil wala pa man lang 24 na oras mula nang pumunta siya rito pero matigas ang ulo ng dalaga. Sinabi niya na ang lalaking nauna sa kanya ay isang bastos at walang prinsipyong lalaki na hindi niya planong patawarin. Naging hysterical si Kan at nagsimulang sabihin na siya ay kinilala ng banal na simbahan para sa kanyang tulong. Mapapatunayan ni Bishop Jeezer ang kanyang mga sinabi. Huminto ang dalaga. Hindi niya ginalaw ang lalaki, ngunit ang lakas ng kanyang indayog ay naging sanhi ng pagbitak ng lupa sa kanilang paligid. 1 sentimetro lang mula sa mukha ni Kan ang tungkod. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang ilong. Sumilay ang pagkilala sa mga mata ng dalaga at tinanong niya kung siya rin ba ang Kan na boss ng slum. Nagtatakang tanong ng mga lalaki kung paano siya nakilala ni Elahan. Hindi na nakasagot ang kakaibang babae dahil naaga ang atensyon nila sa isang sigaw sa malapit. Nagsimulang mabuhay ang mga patay na bandido. Gulat na tanong ni Kan kung ano ang nangyayari at bakit buhay ang lalaki. Sinabi niya na malinaw na nabali ng mace ang kanyang leeg at nabasag ang kanyang gulugod, kung saan sumagot si Elahan na ginagamit niya ang sagradong pamamaraan ng pag-maximize ng pagbawi sa sandali ng epekto. Anuman ang pinsala, ang isa ay magbabago at hindi mamamatay. Sa pagtingin sa paraan ng paggaling ng mga tulisan, naisip ni Kan na bilang karagdagan sa kanyang napakalaking lakas, ang batang babae ay maaari ring gumaling kaagad ng mga sugat. Ano ang kanyang kakanyahan? Pamilyar ang lalaki sa kapangyarihan ng mga kabalyero ng Holy Iron Castle Order, ngunit ito ay nasa ibang antas. Mayroon lamang isang nilalang na may ganoong kapangyarihan. Tinanong ng batang babae si Kan kung kilala niya ang isang respetadong adventurer na nagngangalang Leon na nakipag-away sa kanya sa parehong labanan. Sa salitang marangal, napataas ang isang kilay ng lalaki.
Iniisip niya kung ang ibig niyang sabihin ay ang maliit na brat, si Leon. Nagalit lang si Elahan sa kawalang galang na pagtrato sa isang bayani, ngunit pinabayaran niya si Khan para sa mga salitang iyon. Inulit niya ang sinapit ng iba pang bandido na napatay ng dalaga. Nang bigyan ng magandang aral ng dalaga si Khan, sinabi nitong pinapatawad na niya ito sa kanyang naunang reserbasyon. Nais niyang hanapin ng lalaki ang lahat ng bakas ni Leon at alamin kung saan ito nagpunta at kung anong landas ang tinahak nito. Pagkatapos ay dapat niyang ibahagi ang impormasyong iyon sa kanya. Tinukoy ni Elahan na hindi na kailangang magbigay ng mga detalye, tulad ng mga gawi at kagustuhan ng bayani. Bagamat na curious siya, naisip niya na walang taktika ang pag-alam ng personal na impormasyon, ngunit gusto muna ng batang santo na dalhin siya ni Khan sa bayan ng Blaine, kung saan nagsimula ang paglalakbay ng bayani. Hindi natuwa ang dating lider ng gang sa pagliko ng mga pangyayaring ito. Hindi niya tinakasan si Blaine para sa wala at ayaw niyang bumalik, ngunit walang pakialam si Elahan. Hinawakan niya sa leeg ang lalaki at kinaladkad ito kung saan niya gustong pumunta. Hindi man lang nang ahas si Khan na magsabi ng anumang laban dito. Ang mga bagay ay hindi gaanong kawili-wili sa Titan Mountains. Ang isang pares ng mga lalaki ay sinusubukang putulin ang ulo ng isang maliit na dragon. Isang lalaking maitim ang buhok ang nagtanong sa kanyang kasama kung kaya niyang lumaban. Sumagot siya na bali ang kanyang tadyang at nasugatan ang kanyang kaliwang clavicle. Ang mga lalaki ay nakatayo malapit sa dalawang bangkay ng dragon at napagtanto na sila ay may isang mahirap na gawain na gampanan, dahil isang malaking dragon ang papalapit sa kanila. Tila pinatay na nila ang kanyang mga anak at ngayon ay handang lamunin sila ng masasamang magulang. Kailangan nilang harapin ang Drake. Hawak ang kanilang mga sandata, ang mga lalaki ay nagmadaling salakayin ang halimaw na may mga sigaw. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan. Ginamit ng dragon ang kanyang mga pakpak upang simulan ang pagbagsak ng mga bato sa ulo ng kanyang mga kaaway. Sina Karen at Leon, na nakapanood ng laban na iyon, ay napagpasyahan na ang mga higanteng iyon ay mga Titanic na naninirahan sa bundok at sila ay lumaban ng kapantay ng Drake. Ngunit si Drake ay puno ng lakas, kaya ang kalamangan ay nasa kanyang panig. Nakikisaya lang siya sa mga higanti. May pagdududa si Leon na isa itong totoong demonyong halimaw. Sinabi ni Elsed na ang ugali na ito ay ganap na naaayon sa katangian ng mga demonyong halimaw. Napagtanto niya ang kanyang kataasan, kaya mahilig siyang makipaglaro sa buhay ng ibang tao. Gayon din, sinabi ng espiritu na ang hanay ng pagtuklas ng kaaway ng dragon ay maaaring hanggang 3 kilometro, kaya alam niya ang kanilang presensya at ang susunod na target ay sila. Sinabi ni Karen na narinig niya na ang loob ng Titan Mountains ay isang demonyong lupain, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang Drake sa kanyang unang araw. Idinagdag ng batang babae na ang mga nilalang na ito ay maaaring gumamit ng lahat ng uri ng mga trick, tulad ng mga tao. Tinanong niya si Leon tungkol sa pinakamahusay na paraan upang magpatuloy. Sa pagtingin sa determinadong tingin ng bata, napagtanto ni Karen na tinanong niya ang tanong na iyon ng walang kabuluhan, dahil handa na siya para sa labanan. Ipinagpatuloy ng mga higanti ang kanilang pakikipaglaban sa dragon. Ang maitim na buhok na lalaki ay inihagis ang kanyang palakol, na naglalayong gumawa ng mas maraming pinsala hanggat maaari. Nasugatan ng matalim na talam ang paa ng halimaw, at tumulo mula rito ang kulay asul na dugo. Umungol ang dragon at bahagyang kumalas ang pagkakahawak sa mga lalaki. Nang akala ng higanteng maitim ang buhok ay nanalo siya dahil natama niya ang kanyang target, kumilos ang Drake. Una niyang inihagis ang kanyang kalaban sa hangin, pagkatapos ay hinarang ang kanyang buntot upang ihampas ito sa lupa. Pagkatapos, pinatumba niya ang pangalawang kalaban at ganoon din, nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang makapangyarihang buntot. Ni hindi makagalaw ang blonde. Sumunod, sabay-sabay na inihagis ng dragon ang dalawang lalaki sa hangin. Napailing-iling sila at nagsisigawan nang mapagtanto nila ang susunod na mangyayari. At pagkatapos ay buong lakas na hinampas ng malakas na buntot ng dragon ang mga higanti sa lupa. Nabasag ang lupa sa ilalim ng mga lalaki, at hindi sila makagalaw, dumura lamang ng dugo. Sa pagtingin sa paraan ng pag-angat ng Drake sa kanila, naisip ng mga lalaki na marahil ngayon ay maaaring mamatay ang isa. Ngunit pagkatapos ay pumagit na si Leon. Ginamit niya ang Merrick technique ng dakilang oso at nasugatan ang dragon sa leeg. Umungol ang dragon at bumulwak ang dugo mula rito. Nang makitang matagumpay ang pag-atake, sinenyasan ng lalaki si Karen na sumama rin sa laban. Ipinatawag ng batang babae ang kanyang aura na sandata at nagsimulang lumipad patungo sa dragon, itinutok ang kanyang nakamamatay na punyal. Tinamaan niya ang mga may laso na talam kung saan nasugatan ng Drake si Leon kanina. Lalong pinalalim ng dalaga ang sugat kaya mas delikado ito sa buhay ng halimaw.
Napangiti si Karen, tinataya ang kanyang trabaho. Naisip niya na ang pakikipaglaban sa isang dragon ay hindi kasing hirap ng inaakala niya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nakita ng batang babae ang makapal na balat ng dragon na pasimpleng itinulak palayo sa kanya ang kanyang mga punyal na may kaunting pinsala. Napagtanto ni Karen na tiyak na patay na sila ngayon. Sinabi ni Leon na nakita niya ito nang makita niya ang may pakpak na halimaw. Humakbang sila palapit sa mga higanti, at namamangha ang mga higanti habang ang maliliit na taong ito ay nag-isip-isip kung anong mahirap na kalaban ng Drake. Inihagis ni Leon ang Gayuma sa mga higanti at sinabing bagamat kaunti lang, ngunit mataas ang konsentrasyon ng mga sangkap doon. Kaya natiyak ang epekto. Nataranta ang mga lalaki. Iniisip nila kung ano ang gusto ng maliit na bagay na ito sa kanila. Nang makita ang pagdududa ng mga lalaki, sinabi ni Leon na pag-uusapan nila ang lahat mamaya. Ngayon ay kailangan nilang harapin ang malaking butiki. Umiti ang dark-haired giant at sinabing handa na siyang sumali sa labanan ngayon din. Matapos inumin ang Gayuma at makaramdam ng matinding lakas, ang mga higanti ay tumalon sa kanilang mga paa at sumigaw na hindi sila kailangang makiusap na lumaban. Lagi silang handa. Naglakad sa harap sina Leon at Karen, nasa likod ang dalawang higanteng lalaki. Lalaban sila hanggang sa huling lalaki. Para bang nag-aasam ng panibagong alon ng pag-atake, tumayo ang dragon sa hulihan nitong mga paa at umungal ng napakalakas, inalog ang espasyo sa paligid nito. Ginawa ng bagong tuklas na koponan ang ungol na iyon bilang isang tawag sa pagkilos at nagpatuloy sa pagkakasala. Nagpasya si Leon na gamitin ang anticipation technique para mahulaan ang susunod na hakbang ng Drake at maging handa sa anumang bagay. Ngunit nang muling tingnan ni Leon ang mundo sa paligid niya, labis siyang nagulat. Para sa mga kulay ay tila umalis sa mundo. Hinimok ni Elsed ang bata na huwag mawala. Nangyayari daw ito kapag ang isip ay hindi makasabay sa bilis ng reaksyon ng katawan. Ito ay isang pansamantalang kababalaghan. Sa ngayon, habang lumilingon si Leon sa paligid, tila bumagal ang oras. Kung tinalikuran niya ang kanyang pagsasanay, wala siyang makikita sa ngayon. Tumangala si Leon at nagpasya na ito ay isang magandang oras upang magpasya kung saan pinakamahusay na hampasin ang kanyang may pakpak na kalaban. Napagtanto ng lalaki na masyadong mataas ang depensa ng kanyang kalaban. Ni ang kanyang mga pag-atake o ni Karen ay hindi makapagdulot ng nakamamatay na sugat. Kailangan niyang makahanap ng kahinaan. Natukoy ni Leon na ang isa sa mga lugar na may pinakamataas na posibilidad ng pinsala ay ang webeng ng mga pakpak. Ang isa pang mapagkakatiwalaang opsyon ay ang direktang layunin sa gitna ng mga eyeballs. Pero kailangan muna nilang umiwas na matamaan ng malakas na buntot nitong malaking butiki. Nagawa ng mga miyembro ng koponan na tumalon pabalik at maiwasan ang nakamamatay na suntok. Sinabi ng mga higanti na kung hindi dahil sa babala ni Leon, malabong maabot pa nila ang laban na ito. Napansin ni Karen na ang bilis ng pag-atake ng dragon ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Napakabilis na kahit na siya ay hindi ma-anticipate ang pag-atake. Kitang-kita mo kung gaano kairita ang may pakpak na nilalang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, at isang plano para sa paghihiganti ay namumuo sa kanila. Napagtanto ni Leon na ang kapaligiran ng labanang ito ay ganap na nagbago. Mula sa masaya ay naging mamamatay tao ang layunin. Nang lumingon at tumingin kay Karen, napagtanto ng lalaki na nagbago rin ang kanyang enerhiya. Walang sinasabi, biglang umakyat ang dalaga at dumiretso sa galit na dragon. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang aura at nagsimulang maghagis ng mga punyal sa Drake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang ilan sa puwersang ipinadala niya ay dumiretso sa eyeball ng nilalang. Ang dragon ay umungal ng napakalakas na ang lupa ay nayanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Parehong nagulat ang mga higanti at Leon nang makita ang napakalaking lakas ng dalaga. Walang tigil si Karen na humanga sa kanyang mga pakulo. Umuusok ang mata ni Drake at parang tumutulo ito. Ngunit pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang talukap at natagpuan na ang mata ay halos hindi nasaktan. Kumulo sa galit si Karen. Kahit na para sa isang S-rank na nilalang, ang may pakpak na halimaw na ito ay overreaching. Matapos suriin ang ugali ni Karen, sinabi ng mga higanti na kailangang pawisan ng husto si Leon dahil mainit siya. Ngunit hindi bababa sa ngayon ay malinaw na kung saan maglalayon. Sabi ng mga higanti, tatakpan nila sina Karen at Leon. Ang mga higanti ay sumalakay at direktang itinutok ang kanilang mga sandata sa mga clawed paws ng Drake. Nakaramdam ng matinding sakit, umungal ang may pakpak na hayop at lalong nagalit. Sa oras na ito, ipinatawag ni Leon ang kanyang aura na sandata at pinaandar ang banal na espada upang salakayin ang demonyong nilalang gamit nito. Napagtanto ng dragon na may hindi magandang nangyayari. Nakaramdam siya ng enerhiya na hindi niya gusto.
Napagtanto ng demonyong nilalang na kailangan nitong kumilos, kaya ginamit din ito ang kapangyarihan nito. Isang mahiwagang globo ang lumabas sa bibig nito. Direktang itinuro ng dragon ang globo na ito kay Leon at lumawak ito, na lumikha ng isang simboryo sa ibabaw ng lalaki. Napagtanto ni Leon na nahulog siya sa isang magic trap. Napagtanto niyang nakulong siya sa isang magic trap. Naglakad-lakad siya sa madilim na kawalan na ito na tinatawag si Elsad para kay Karen para sa mga higanti. Ngunit walang tugon. Napagtanto niya na ang dragon ay nagtataglay ng katangian ng kadiliman. Ibig sabihin ay may panibagong sakit siya ngayon. Hindi nakita ni Leon si Elcid, ngunit narinig niya ang boses sa kanyang isipan na nagsasabing ang lalaki ay maaaring lumikha ng isang liwanag na nagbubukas ng isang landas. Inilapat ni Leon ang Great Chariot Technique at gumamit ng teknik na tinatawag na Third Sacrament. Ang madilim na globo ay nagsimulang mapuno ng isang maliwanag na banal na liwanag na nagbabantang sumabog mula sa loob. Napagtanto ng dragon na ang kanyang diskarte ay nabigo na makapinsala sa kanyang kalaban, at ngayon siya ay tatanggihan. At nangyari nga. Ang globo ay sumabog at ang mga sinag ng liwanag ay bumaril ng diretso sa ulo ng dragon, na nasusunog ang mga eyeballs nito. Natuklasan ni Leon na maaari siyang gumamit ng isa pang pamamaraan na tinatawag na Alcade. Iyon ang huling naalala ng bata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanya at tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang hindi pamilyar na lugar na may matataas na kisame. Sinubukan ni Leon na alalahanin kung nasaan siya, ngunit nag-ambala siya sa mga pag-iisip na ito ng isang tahimik na ungol malapit sa kanya. Pinilit niyang huwag gisingin ang lalaking nakahiga sa tabi niya, maingat niyang ibinaling ang ulo. Tahimik na natutulog si Karen sa tabi niya. Maluwag ang kanyang mukha at napakalapit ng kanyang katawan na literal na nararamdaman ni Leon ang init nito. Ang pagiging malapit ay natakot sa bata ng kaunti. Natatakot siyang isipin kung gaano na sila katagal ng ganoon. Pagtingin ng mabuti sa paligid, napagtanto ni Leon na nakahiga sila sa isang malaking double bed. Ang lahat ng kasangkapan ay mas malaki kaysa sa nakasanayan niya. Nang maramdamang gumagalaw ang lalaki, nagising si Karen at binuksan ang kanyang mga mata. Biglang tumayo si Leon at sinabing hindi sila dapat magkatabi sa iisang kama. Sinalungat siya ni Karen, na sinabi na ito ay dapat na ganoon din. Tinanong siya ng dalaga sa inaantok na boses kung wala ba siyang naaalala sa mga pangyayari kahapon. Medyo nabalisa daw siya. Nahihiyang ngumiti si Karen at sinabing naiinitin talaga si Leon kahapon. Tinitigan ni Leon si Karen nang hindi maintindihan. Tinanong niya kung ano ang ginawa niya kahapon. Nang makita ang gulat na tingin ng bata, tumawa ng malakas si Karen. Nagtataka siya kung ano ang iniisip nito. Gamaan ang pakiramdam ng lalaki sa pakikinig sa kwento ng dalaga tungkol sa kanyang lagnat na lumampas sa 40 kahapon, at buong gabi niya itong inaalagaan. Bumangon si Karen mula sa kama at nagsimulang magalit sa katotohanan na ang dike na ito ay isang matigas na mani na pumutok. Nakatitig lang si Leon sa hubad na balikat ng dalaga. Hindi pinansin, sinabi sa kanya ng blonde na pagkatapos ng pag-atake ni Leon, na-activate na ng dragon ang self-preservation instinct nito at humahagulgol na parang baliw. Niyakap ni Karen si Leon at sinabi sa kanya na ang kanilang may pakpak na kaaway ay sa wakas ay nakabuntot at tumakas. Tinanong ng dalaga kung gaano katagal sinadya ni Leon na mawala ng malay pagkatapos gamitin ang kanyang pamamaraan. Biglang lumitaw sa isip ng lalaki ang mga alaala ng mga sandali ng pakikipaglaban sa dragon. Naalala niya na walang habas na sinundan siya ni Karen sa apoy na pinakawalan ng Drake. Siya lang ang taong handang isakripisyo niya ang sarili para mailigtas ang buhay niya. Nilingon ni Leon ang dalaga at ngumiti ng matamis. Talagang nagpapasalamat siya sa kanya. Hindi maintindihan ni Karen kung bakit biglang nagpasalamat ang lalaki. Sa kanyang opinyon, ginawa niya ang dapat niyang gawin. Naputol ang kanilang pag-uusap ng mga higanti, na pumasok sa silid at nakitang gising na ang kanilang mga bisita. Nahuli ng mga lalaki ang mga lalaki sa isang napakapinong posisyon. Sobrang lapit nila sa isa't isa at halos magkayakap. Napagtanto na sila ay kalabisan dito, ang mga higanti ay umalis. Napagtanto ni Karen at Leon ang iniisip ng mga lalaki at sinubukan silang pigilan. Pagbalik ng mga lalaki, sinabi sa kanila ni Karen na nakipagkaibigan sila sa mga higanti kahapon. Ang pangalan ng blonde ay Erga. Ang pangalan ng lalaking maitim ang buhok ay Jula. Nakangiti siya at inilahad ang kamay niya. Nakipagkamay si Leon sa una at pagkatapos ay sa pangalawang higanti. Nagpakilala siya at sinabing napakasaya niyang magkaroon ng bagong kakilala. Sinabi ni Karen na napakalakas ng dalawang iyon. Wala siyang nakita ni isang demonyong nilalang sa daan patungo sa kanilang tahanan. Ang mga bagong kakilala ay lumipat sa sahig at nakaupo sa malambot na carpet,
ay nag-usap tungkol sa paghahanap ni Leon sa higanteng hari. Nag-alinlangan si Erga at sinabi na upang malaman ang tungkol sa higanteng hari, dapat makita ng bata ang pinuno ng nayon. Tinanong ng mga lalaki kung handa na ba siyang umalis ngayon. Inirekomenda ni Julia na magpahinga pa ang bata. Sinabi ni Leon na handa siyang umalis ngayon din. Hindi niya maintindihan kung bakit sinusubukan ng mga higanti na magdulot ng takot sa kanya. Paglabas ng bahay ni Erga Julia, nilingon ni Karen at Leon ang higanteng nayon ng may pagkamausisa. Ang lahat ng mga gusali ay kahanga-hanga lamang sa laki, ngunit ang pinakamalaking ay ang kuta ng pinuno ng pamayanan. Ang mga batang lalaki ay masigasig na tumingin sa paligid at gulat na tumingin sa paligid sa mga higanteng lumapit upang kumustahin. Naglalakad ng malalim sa nayon, napansin ni Leon ang isang masamang lobo at isang wyvern na nakahiga doon. Naka-display ang mga bangkay. May mga troll pa sa kanila. Ang mga halimaw na may kakayahang sirain ang isang maliit na lugar, kahit na sila ay nagpakita ng mag-isa, patay sa gitna ng plaza. Sinabi ni Elsid na ang mga titans na ito ay napakalakas. Hindi man lang inaasahan ni Leon na ganoon sila kalakas. Sinabi ng mga espiritu na lahat sila ay nagtataglay ng martial arts at katalinuhan. Ang buong lahi ay mga mandirigma at mga ngaso. Maaari nilang patayin ang halos anumang halimaw. Dinala ni Erga at Julia sina Karen at Leon sa nasusunog na bungo ng isang malaking hayop at sinabi sa kanila na pumunta sila sa Hellplatz training ground para sa mga titans. Ipinahayag ni Julo na naghihintay ang pinuno ng nayon. Medyo nag-atubili si Leon na pumunta doon nang makarinig siya ng tunog na parang sigaw. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ay nagsimulang lumipad ang mga titans palabas ng lugar ng pagsasanay, nagsisigawan. Sinubukan ni Leon na alamin kung may pupuntahan silang kaaway o isang taong makapagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon tungkol sa higanteng hari. Isang higanti ang nagsimulang lumabas mula sa apoy ng training ground, nagtatanong kung nasaan ang mga bisita ng nayon.